Nang yumukod si Mang Ipe sa harapan ng dalawang dalakit nun, hinawakan siya ni Usnag sa balikat upang muling patayuin. Bago magalang na nagsalita ng, "Huwag niyo na pong gawin yan, Mang Ipe. Sapat na po na magkakakilanlan tayo. At salamat sa inyong buong pusong pagtanggap sa amin." Wika ng matikas na si Usnag. Ang mga maharlikang dalakit nun ay kasama ng anak ng sugo ng mga diwata. Talagang isang napakalaking karangalan ito. Muling wika ng matanda na tila manghang-mangha pa rin. "Narito po tayo para sa iisang layunin. Ang mahalaga po sa ngayon, imasugpo natin ang mga aswang na tiktik na sumisira sa buhay ng mga tao dito sa lugar ninyo." Pahayag naman ni Aya. Bueno, ako nga pala ang kakatawan bilang pinuno ng aming lugar na makakasama ninyo para sa paglaban sa mga aswang na tiktik. Sagot ni Mang Ipe. "Simulan na po natin ang pagmamasid at pagbabantay sa paligid. Tamang-tama, medyo lumalalim na ang gabi. Nais ko nga rin po palang makita ang mga sinasabi ni Mang Romeo na barong-barong na sinira ng mga tiktik." Mahabang wika ni Aya. Sasamahan kita sa lugar na iyon, Binibini. Sadyang nakakaawa ang sinapit ng mga matatandang nakatira sa mga barong-barong na iyon. Tugon naman ni Mang Ipe. Matapos nun ay nagpatiunan na ang matanda sa paglalakad habang kasunod niya si Aya. At sa likuran naman ni Aya ay sina Usnag at Malig. Habang naglalakad ay iginala ni Aya ang paningin sa paligid. At bagamat kalat na ang dilim ay kitang-kita pa rin niya ang bakas ng mga pinsalang ginawa ng mga tiktik. Sinira ng mga iyon ang mga pananim na palay. Wasak-wasak din ang mga puno ng saging na sinasabing pinagtaguan daw ng mga tao upang hindi sila makita. Ngunit sa huli ay napatay pa rin sila. At ang nakakalungkot pa ay ang mga tanging kasuotan na lamang ng mga biktima na natira at nagkalat sa paligid. Ilang minuto ang kanilang nilakad at narating na nga nila ang naturang lugar kung saan naroon ang mga sira-sirang barong-barong. Wasak-wasak ang mga pintuan nito na tanging gawa sa palapa ng nyug at ang mga bubungan na gawa lamang sa hanabing kugon. Mas masahol pa sa dinaanan ng malakas na bagyo at lindol ang sinapit ng mga tao na nakatira sa naturang lugar. Sa di kalayuan ay naroon ang mga puno kung saan ay doon din pansamantalang nakatira ang mga matatanda na nawalan ng tirahan sa barong-barong. Nang makita iyon ay nagtungo doon si Aya at kitang-kita niya ang pare-parehong mukha ng mga tao na kababakasan ng kawalan ng pag-asa at kahabag-habag na kalagayan. Labis na kinurot ang puso ng Binibini nang makita ang mga yun. Kaya naman, mas naramdaman niya ang galit para sa mga aswang na tiktik. Isa-isa niyang nginitian ang mga matatanda na pawang nakatitig sa kanya at tila wala ng kakayanang tumayo at maglakad pa. Mga wala talagang puso ang mga aswang na yan. Hindi talaga sila nararapat dito sa mundo ng mga tao. Wala silang karapatang tumira at manahan dito. Ang tila galit na wika ni Aya. Ang iba sa kanila ay namatay na rin dahil sinubukan nilang lumaban. Ngunit ano ba naman ang laban ng mga matatanda laban sa mga malalakas na aswang? Malungkot na wika ni Mang Ipe. Bumaling ng tingin si Aya kay Mang Ipe at ngumiti dito bago binalingan naman niya ng tingin sina Usnag at Malig. "Usnag, Malig, magmasid-masid na kayo sa paligid. Sabihan niyo na rin ang lahat na dumito muna sa mga sirasirang barong magtipon. Gagawa tayo ng mahiwagang kubol bilang protekta nila habang nasa gitna tayo ng laban." Mahabang wika ni Aya. Kaagad namang sumunod ang dalawang dalakit nun at singbilis ng hangin na kumilos upang isa-isang puntahan ang mga tao sa baryo. Hindi naman nagtagal ay isa-isa nang nagsipuntahan ang mga tao sa barong-barong at doon ay nag-ipon-ipon sila kasama ang mga matatanda na kanina ay nasa ilalim ng mga puno.
Nang makita ni Aya na halos nandoon na ang lahat, ay itinaas niya ang kanyang tungkod na hawak. Bigla ay gumawa iyon ng nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa langit at tila nalukob ng malaking kristal na kubola ang mga tao. Doon ay tila nasa loob sila ng isang dambuhalang bilugan na aquarium. Ngunit hindi malalaman ng mga aswang na isa iyong mahiwagang kristal na kubola, sapagkat kapag sila ang titingin doon ay tanging mga tao lamang ang kanilang makikita. Ngunit kapag nagtangka silang sugurin ang mga tao na nasa loob, ay kaagad na matutusta dahil nag-iinit na ang kristal. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa kanilang nasaksihan. Hindi sila makapaniwala na magagawa iyon ng binibini sa isang kisap mata lamang. At habang nasa loob sila noon ay tanaw na tanaw nila ang kabuuan ng lugar. Kaya naman ay maaari nilang masaksihan ang magaganap na sagupaan maya-maya lang. Diyan na muna sila sa loob habang nagaganap ang laban. Nang sa ganon ay manatili silang ligtas at kampante. Wika ni Aya nang maibaba ang tungkod. Napakataas na antas ng kakayahan ang iyong ipinamalas, Binibini. Walang duda, ikaw talaga ang anak ng sugo ng mga diwata na sinatoy. Muling pahayag ni Mang Ipe. Mahal na Binibini, doon muna kami sa bandang yun magbabantay ni Malig. May mga nakapagsabi kasi sa amin na doon daw madalas nanggagaling ang mga aswang na tiktik. Untag ni Usnag kay Aya na ang tinutukoy ay ang masukal na lugar na puno ng mga matataas na damuhana. Mag-iingat kayo, Usnag. Kayo naman ay manatili muna dito kasama si Mang Ipe, sapagkat nais kong masaksiyan ng mga tao kung paano ko pagpira-pirasuhin ang katawan ng mga kinatatakutan nilang tiktik. Nang sa ganon ay maramdaman din nila ang tagumpay. Tugon naman ni Aya. Lalakad na kami, Binibini. Tanging sagot ni Malig at napatango na lamang si Usnag. Matapos noon ay tila mga ipo-ipo ang dalawa sa bilis na tinungo na ang lugar na kanilang tinutukoy. Segundo lang ang lumipas ay naramdaman ni Aya na tila may mga kumakaluskos at may mga mabibigat na yabag ng mga paa na paparating. At nang tignan niya kung ano at sino ang mga yon, ay nakita niya ang isang grupo ng mga babaeng tiktik na may mahaba at matitigas na buhok. May mga malalalim na itim na mga mata at may nakausling pangila sa mga bibig. Matatalas din ang mga kuko ng mga nilalang. Malalakas silang lumundag at matataas silang tumalon. Iyon pala ang tila mabibigat na mga yabag ang naririnig at nararamdaman ni Aya kanina. Mga pangahas, ano't naisip ninyong magpunta dito sa aming teritoryo? Bungad ng pinakapinuno sa grupo. Anong teritoryo ang sinasabi nyo? Walang lugar ang mga katulad ninyo dito sa mundo ng mga tao. Ang dapat sa inyo ay ibalik sa impyerno pinanggalingan nyo. Ang galit na tugon ni Aya na kaagad na itinaas ang tungkod. Ipinukpok niya ang dulo noon sa lupa at yumanig ang paligid kasabay ng tila malakas na puwersa at paghampas ng hangin sa grupo ng mga tiktik palayo sa kanilang kinaroroonan. Tila itinulak ang mga iyon at sabay-sabay na nagsibagsakan sa lupa. Samantala, ang kristal na kubol naman ay nananatiling kalmado habang malinaw na nasasaksihan ng lahat ng mga tao sa loob noon ang pagsisimula ng tunggalian. Kaagad naman na nakatayo ang mga tiktik at patalon-talon na muling nagsama-sama. Mga lampa, hanggang pagtalon lang ba ang kaya ninyo? Nang iinsultong wika ng babaylan. Matapos yun ay mabilis na nakalundag ang isang tiktik at inatake nito si Mang Ipe na nasa kabilang bahagi ng paligid. Ngunit ang hindi nila alam ay nakahanda ang matanda at may hawak itong langis ng lana at buntot pagi. Kaagad niyang inihampas sa leeg ng galit na tiktik at kaagad iyong nagkikikisaya sa sakit sa kabumagsak sa lupa.
Nang makita ng mga tiktik na may bumagsak na isa sa kanilang kasama, ay sabay-sabay na silang nagsikilos upang umatake kina Aya at Mang Ipe. Hinawakan ni Aya sa dalawang kamay ang kanyang tungkod at pinaikot-ikot yun na tila ba naglalaro lamang. Ang bawat tumatama na tiktik sa tungkod na iyon ay kaagad na tumatalsik sa malayo at kaagad na nadudurog ang mga katawan kasabay ng pagkasunog hanggang tuluyang maging abo. Sa kabilang banda, si Mang Ipi naman ay walang tigil na hinahambalos ang kanyang hawak na buntot pagi kasabay ng pag-usal ng mga banal na orasyon at ang bawat tatamaan ng buntot pagi niyang iyon ay tila nagiging abong itim at kaagad na sumasama sa hangin. Habang nagaganap ang labanan, ang mga nasa loob ng kristal na kubol ay nagpapalakpakan sa tuwing may natutumbang kalaban na kanilang nakikita. Ang ilan sa mga tiktik ay nagtangkapang sugurin ang mga tao na kanilang nakikita sa kubol sa pag-aakala na walang harang ang mga yon. Ngunit lahat ng mga tumatama sa kristal ay kaagad na nagliliyab at tila nakukuryente hanggang sa madurog ng pinong-pino at ilipad ng hangin. Habang sina Aya at Mang Ipe ay abala sa pakikipaglaban, si Malig at Usnag naman ay tila tuwang-tuwa habang pinaglalaroan lamang ang grupo ng mga tiktik na kanina ay tangkang sumalakay sa kanila. Sa pamamagitan ng malalakas na pagsuntok at sipa ni Malig ay nagkakalasog-lasog ang mga yon, habang ang iba naman ay tinutuhog ni Usnag sa kanyang espada at doon ay sama-sama ang mga wala ng buhay na tiktik. Matapos nun ay isa-isa nilang inihagis ang mga napatay nilang nilalang at inihalo ang mga yun sa mga wala na ring buhay na aswang sa panig naman nila ni Aya. Doon ay nagsama-sama ang mga sandamakmak na tiktik na wala ng buhay, at upang tuluyang wakasan ang buhay ng mga yon at hindi na makabalik pa sa kanilang mundo, ay itinali iyon lahat ni Aya gamit ang nakasabit na buhok ng tikbalang sa kanyang katawan. Matapos yun ay ipinasunog niya kay Usnag at Malig. Nang tuluyan ng maging abo ang mga yon, ay kinuha naman ni Mang Ipe ang maliit na botilya na kanyang daladala at nakasabit sa bewang. Inilagay niya doon ang mga abo na iyon at tinakpan iyon ng kulay pulang tela na may nakaukit na sinaunang orasyon na Latin at tinalian iyon ng dala rin niyang buhok ng itim na duwende. Lubusan nang nakulong ang mga lahi ng tiktik sa botilya na ito, kaya hindi na sila kailanman makakapaminsala pa. Ang wika ni Mang Ipe matapos iyon muling isinuksok sa kanyang bewang. Habang nagaganap ang mga pangyayaring yon, ang lahat ay nasaksihan ng mga tao na nasa loob ng kristal na kubola. Bakas sa kanilang muka ang labis na kasiyahan, tanda ng panibagong pag-asa, at batid nila na simula sa mga araw na iyon ay hinding-hindi na sila dapat pang mangamba sa ilalim ng malulupit at mapait na karanasan sa mga aswang na tiktik. Akmang kikilos na sana si Aya upang muling alisin ang kristal na kubola, ngunit may tila kakaiba at malakas na puwersa silang nararamdaman na papalapit sa kanila. Unti-unting dumadagungdong ang bawat bagsak ng pagyapak ng nilalang na hindi nila alam kung saan nagmumula. At mula sa masukal na sulok ng lugar ay lumitaw ang isang nilalang na may mahabang buhok. Balot sa kulay itim na balahibo ang mukha at ang katawan ay tila naaagnas na. Matutulis ang mga kuko na mahabang kamay at paa. Meron ding itong matatalas na pangil na pawang mga nakalabas sa kanyang mga bibig. Kasabay nun ay ang pagtulo ng laway nito na nagdudulot ng masangsang na amoy. Dahan-dahan itong lumapit sa kanilang kinaroroonan. Kaagad namang kumilos si Usnag at kinuha sa lukbutan ang kanyang espada. Si Malig naman ay nakahanda na rin. Nakahanda na ang kanyang malalaking kamao anumang oras. Habang si Mang Ipe ay hawak na rin palagi ang dala niyang langis ng lana at ang bendita.
Samantala si Aya naman ay hindi tila natinag at nananatiling nakatayo lamang habang pinagmamasdan ang unti-unting paglapit ng nilalang. Isang pagbati sa inyong lahat. Ako nga pala si Haruka, ang isa sa mga pinuno ng lipid ng mga aswang dito sa mundo ng mga tao. Pagpapakilala nito sa sarili sa nakakakilabot na tinig. Kilala na kita. Nabanggit ka sa amin ng pulpul mong utusan na taong lobo. Isa ka rin ba sa nais ipahamak ang sarili at ialay ang buhay alang-alang sa mga pipitsugin mong alagad? May pang-iinsultong tanong ni Aya. Kung naparito ka lang upang maghanap ng panibagong laban, hindi ka namin aatrasan. Sagot naman ni Usnaga. Kakayanin mo kaya itong lakas ng suntok ng malaking kamao ko at tadyak na matigas ng paa ko? Baka umuwi kang gumugulong. Ang natatawang saad naman ni Maliga. Huwag kang masyadong mainit, kapring nilalang. Hindi mo pa alam kung ano ang kaya kong gawin. Ang nangangalit na tila wika ng aswang na nagpakilalang si Haruka. Ganun ba? Di simulan na natin. Galit na wika ni Maliga at mabilis na sinugod ang nilalang at inundayan ng pinakamalakas niyang suntok. Kaagad namang tumalsik ang aswang sa di kalayuan, ngunit pabilis itong muling nakatayo at nagbuga ng hangin na nagdudulot ng mabahong amoy. Matapos nun ay nakita ni Aya na ang mga halaman at puno na nabugahan ng aswang ay biglang nalanta at natuyot. Mag-iingat kayo. Lason sa hangin ang kanyang binubuga. Ang sino mang makalanghap nun ay maaaring mamatay o maparalisa. Pagbibigay alam ni Aya nang maramdaman ang kamandag ng ihip na iyon. Samantala, nang malanghap ni Mang Ipe ang hangin, ay tila nanghina siya at bumagsak sa lupa. Kaagad siyang inalalayan ni Aya sapagkat sa kanilang apat na naroon ay ito lamang ang walang kakayahan na labanan ang lason na nabuga ng aswang. Ngunit sila Aya, Usnag, Malig ay hindi iyon alintana dahil sa taglay na lakas ng kanilang kapangyarihan. Kaagad niyang ipinatong ang mga palad sa ulo ng matanda at agad na nagliwanag iyon habang nakapatong doon. Isang iglap lang ay biglang napunta ang matanda sa loob ng kristal na kubula kasama ng mga tao na nasa loob noon. Magpahinga ka muna dyan, Mang Ipe. Sapat na ang nagawa mong tulong para sa iyong mga kabaryo. Kami na ang bahala dito. Bulong ni Aya nang matapos gawin ang paglipat sa matanda. O ano? Gusto niyo pa ba ng higit pa? Nang iinsultong wika na tanong ni Haruka. Sa palagay mo ba nasindak kami sa mabahong buga ng hininga mo? Kahit maubusan ka pa ng hangin sa katawan sa kakabuga, walang epekto yan. Baka ito ang hindi mo kayanin. Ang nang iinsultong wika naman ni Aya, sabay itinaas ang tungkod niya. Matapos itaas ang tungkod, ay tila may biglang gumapos sa katawan ni Haruka at hindi siya makagalaw. Ano to? Anong ginagawa mo? Alisin mo ang tinali mo mahiwagang tali sa akin. Wika ng nilalanga. Kayang-kaya nyo na pala yung isang niyan, Binibini. Manunood na lang ako dito kung paano mo siya gawing parang pinong-pinong buhangin. Ang nang-iinis naman na wika ni Usnaga. Matapos magsalita ni Usnaga ay muling umatake si Maliga. Tumalon muna siya ng ubod ng lakas bago direktang sinipa ang hindi makagalaw na si Haruka. Nagpagulong-gulong sa lupa si Haruka habang hindi pa rin makakilos at hindi pa rin maigalaw ang kahit na anong bahagi ng kanyang katawan. Muling umatake sa kanya si Maliga at pinagsusuntok ang buong katawan ng naturang aswang. Nang hindi pa makontento ay binuhat niya iyon at itinaas sa ere bago pinaikot-ikot at saka ubod lakas na inihagis pa itaas. Sa lakas ng pwersa ng paghagis doon ni Malig ay halos hindi na iyon matanaw dahil sa sobrang taas ng narating nito sa himpapawid.
Segundo lang ang lumipas ay pabulusok na bumagsak na iyon sa lupa. Ngunit nakaabang na doon si Usnag habang nakaunday ang kanyang mahaba at nagbabagang espada. Doon ay bumagsak ang aswang at nagkandahiwa-hiwalay ang katawan nito. Matapos nun ay itinusok ni Usnag ang espada sa lupa at bumaling kay Aya bago matamis na ngumiti. Halos hindi pa tapos ang laban na yun, ngunit isang malaking nilalang na lalaki na may magkabila ang sungay sa ulo at may nagbabagang mga mata ang muling umatake sa kanila. Nagmula ito sa kung saan at walang ano-ano ay sumugod kay Usnag. Aba, ang lakas ng loob ng isang to wika ni Usnag at muling hinugot ang espada mula sa pagkakatusok sa lupa. Kumislap iyon bago isinibat niya sa lalaking aswang na papalapit sa kanya. Tumama ang talim nun sa noo ng nilalang at tumusok. Tumagos iyon sa likurang bahagi ng ulo ng kalaban. Kaagad itong natumba, ngunit segundo lang ang lumipas, ay mabilis itong nakabangon. At nang makabangon ay sinugod nito si Aya. Mabilis ang pagkilos ng nilalang na iyon na halos hindi nila namalayan. Ngunit mas doble ang bilis na kilos ni Aya at walang kahirap-hirap na inilagan lamang ang nilalang at tinabig iyon ng kanyang kamay. Kaagad namang tumalsik ang nilalang na iyon sa di kalayuan. Ngunit nang makabawi ay kaagad na nakatayo at mabilis na nakarating sa likurang bahagi ni Aya. Nang nanduroon na ito ay nagpalit ito ng anyo sa katulad ng eksaktong kawangis ni Aya. Kaya naman nang muling makita nila Usnag ang kinaroroonan ni Aya, ay 5 katawan at mukha ni Aya ang kanilang nakikita. At ang lahat na rin na iyon ay pawang may mga hawak na tungkod. Usnag Malig, kung totoong kayo ay may dugo ng maharlikang dalakit nun, ngayon ay sabihin mo kung sino sa amin ang tunay na nasa katawan ng totoong babaylan. Wika ng isang nagpapanggap ng mukha ni Aya. Habang ang tunay na itsura naman ni Aya ay tahimik lamang at hindi gumagalaw. Ngunit nakatitig siya sa mismong mata ni Usnag at nauunawaan nila ang ibig sabihin sa isa't isa. Nagbibiro ka ba? Sa naisip mong palaro, unggoy? Ang hirap naman niyang pinapagawa mo sa amin. Pakunwaring wika ni Usnag. May iba ka pa bang alam na laro bukod dyan? Nakakabagot Ang wika naman ni Malig na nais na rin sumugod. Usnag, ibigay mo sa akin ang iyong espada at sibat. Muling wika ng nagpapanggap na si Aya. Yun lang ba ang kailangan mo? Sige, binibini. Ibibigay ko. Ang pagkukunwaring tugon ni Usnag. Ang buong akala ng kanilang kalaban ay nalinglang niya ang mga dalakit nun. Ngunit hindi nito alam ay kanina pa alam ng dalawa kung sino talaga ang tunay na babaylan sa 5 kawangis nito. Iabot mo sa akin. Ipapakuha yan ng diwata ng panahon na si Lola Goreng. Patuloy na wika ng nagpapanggap na Aya. Habang ang tunay na si Aya naman ay tila natatawa lamang sa kanyang kinaroroonan. Ngunit mas pinili niya na lamang tumahimik sapagkat siya man ay natutuwa sa ginagawang pakikipagsinungalingan ng aswang na nagpapanggap. Teka, pero sa isang kondisyon. Ang tugon ni Usnag na tila nanunubok. Sige, kahit anong kondisyon ay gagawin ko. Basta ibigay mo sa akin ang espadang yan at ang iyong mga sibat. Kaagad namang tugon ng nilalang. Ipakita mo muna sa akin ang iyong kanang balikat. Nakangiting tugon ni Usnag. Ha? Ano? Bakit? Anong meron sa aking kanang balikat? Lumalakad ang oras. Naghihintay na si Lola Goreng sa Lokodeya. Giit ng nilalang na mukhang unggoy. Si Malig naman ay patuloy na nagmamasid lamang at hinihintay ang kasunod na magaganap. Hindi mo maipakita, di ba? Dahil wala ka nun at ang nag-iisang mahal naming babaylan lamang ang may tatak nun. Wika ni Usnag na mabilis na sinugod ang nilalang, ngunit bigla iyong nawala.
Nang mawala iyon ay narinig nila ang nakakakilabot na tawa sa paligid. Ngunit hindi na nila muli pang nakita ang naturang kalaban. Wala na siya, Usnag. Marahil ay natakot na siya. Ngunit alam ko babalik siya sa ibang araw. Wika ni Aya. Mukhang natakot sa sarili niyang laro, Binibining Aya. Akala niya yata malilin lang niya kami. Wala siyang kakayahan na ipakita ang tatak na nasa yung kanang balikat. Kaya mas minabuti niyang umalis at umatras na lamang. Wika ni Usnag. Pero di ba nakakapagtaka lang? Bakit halos lahat ng kakilala mo kilala din niya? Takang tanong ni Maliga sa babaylan. Iyon din ang nasa isip ko, Malig, at hindi maabot ng aking kaalaman at ng aking lakbay diwa ang kasagutan. Tugod naman ni Aya. Naging palaisipan sa kanila ang mahiwagang nilalang na iyon na bigla na lamang sumugod at bigla ring nawala. Ngunit ang isa sa mga nakaagaw ng atensyon nila ay kung bakit tila ba marami itong alam tungkol sa kanilang lahi at sa kanilang hukbo. Nagagawa rin nitong gayahin ang wangis ni Aya na nag-iisang babaylan na itinalaga ng mga diwata. Nang matiyak na ni Aya na wala nang darating at kasunod na kalaban, ay kaagad na niyang inalis ang kristal na kubol sa pamamagitan ng pagtaas muli ng kanyang tungkod. At pagkislap ng kakaibang liwanag bago iyon tuluyang nawala. Kaagad namang nagsilapit sa kanila ang mga taong naroon at pinangunahan iyon ni Mang Ipe. Labis namin kayong ikinararangal at ipinagmamalaki, Binibining Aya. 10 ng iyong mga kasamang dalakit nun. Bungad ni Mang Ipe. Binibining Aya, ang galing-galing niyong lahat. Akala ko kanina naging 5 ka na Nalito kami kung sino ka. Kung sino ko doon sa 5 yun. Wika naman ng ginang na kanina ay sumalubong sa kanya. Maya-maya ay isang matandang babae na dating nakatira sa barong-barong ang lumapit sa kanya at may bitbit itong kwintas na bulaklak. May hinahon itong nagsalita habang isinusuot sa kanya ang tanga nitong kwintas. Binibining Aya, ito ang ginawa kong kwintas na bulaklak. Dama de Noche, bilang pasasalamat sa iyo at sa iyo ng iyong mga kasama. Naiiyak na tugon nito na tuluyan ng isinuot ang kwintas sa babaylan. Niyakap ito ni Aya matapos maisuot niya iyon. Ang lahat ay masaya habang nagpapalakpakan dahil sa tagumpay na kanilang natamo at sa katahimikan ng lugar na kanilang ipinamalas. Mabuhay ang tagapagligtas ng mundo! Ang pasigaw na wika ni Mang Ipe. Sinabayan naman iyon ng mga kasamahan niya at nagyakapan ang mga ito sa isa't isa. Sa nakitang iyon ni Aya, ay batid niya na lubos na nagmamahalan ang mga tao sa baryo na yun. Ngunit simula nang mangyari ang dilubyo sa kanilang lugar dahil sa pagsira ng mga aswang na tiktik, ay nabalutan ng takot at pangamba ang bawat isa. Nagkaroon din ng pagitan sa mga ito dahil ang lahat ay nawalan ng lakas ng loob at tapang na ipaglaban ang kanilang mga sarili at walang kakayanan na mapanatili ang kanilang kaligtasan. Matapos ang laban na iyon ay masaya silang nagpaalam sa mga tao roon. At nang nasa bukana na sila ng baryo, ay inihatid na lamang sila ng tanaw nila Mang Ipe na bakas pa rin sa mukha ang labis na pasasalamat at pagmamahala. Nang makarating na sina Aya sa kanilang bahay, ay masaya siyang sinalubong ng kanyang ina. Naghanda ito ng kanilang makakain na paborito nilang kainin gaya ng mga prutas, kamote at mga kakanina. Magalang naman na bumati sina Usnag at Malig sa ginang at doon ay masaya silang nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa labanan at kung paano nila iyon napagtagumpayan. Ngunit sa lahat ng sinabi ni Aya sa kanyang ina, isang bagay ang nakaagaw ng atensyon nito. Anong kamo, anak? May nakaharap kayong nilalang na kilala si Lola Goreng at alam ang Locadeya? Gulat na tanong ng kanyang ina sa kanya. Opo, Nay. At isa pa, nagagawa niyang gayahin ang mukha at katawan ko, maging ang tungkod ni Lola Goreng
na ibinigay sa akin ay kaya niya ring gayahin. Tugon naman ni Aya dito. Muli ay nagkaroon ng pag-aalala sa mukha nito at muli siyang binalingan ng tingin bago nagsalita. Anak, mukhang parami ng parami ang iyong mga kalaban at makakatunggali. Nag-aalala ako sa iyo. Mahinahon na wika ng kanyang ina. Inay, hindi ba po ang sabi ko sa iyo? Huwag kayong mag-alala sa akin. Isa pa, baka nakakalimutan ninyo. Anak ako ni Itay Natoy. Kaya walang sino man ang makakatalo sa kapangyarihang galing sa kanila. Wika ni Aya. Huwag po kayong mag-alala, Aling Isay. Hinding-hindi po namin pababayaan si Aya. Palagi niya kaming kasama sa anumang laban. Ang matigas na boses na wika ni Usnag. Mananatili mo kaming kasangga, Binibining Aya. Sa amin ka pinagkatiwala ni Haring Natoy, kaya gagampanan namin yun hanggang sa pinakahuling sandali ng aming laban at ng aming hininga. Singit naman ni Malig sa usapan. Maraming salamat sa inyo, Usnag at Malig. Alam ko naman na palagi lang kayong nandyan para sa akin. Ang nakangiting tugon naman ni Aya. Matapos ang kanilang pag-uusap na iyon ay naging maayos at payapa naman sa kanila ang gabi at nakatulog sila ng mahimbing. Ngunit kinabukasan ay naisipan ni Aya na muling bumalik sa Locadia upang alamin kay Lola Goreng ang tungkol sa mahiwagang nilalang na nakalaban nila kagabi. Hindi iyon maalis-alis sa kanyang isipan at kung bakit anong klaseng nilalang ba ang kanilang nakaharap na iyon. At isa pa ay nais niyang matuntun kung saan ang tinitirhan ng naturang aswang upang sila na mismo ang kusang tumugis doon. Kaya naman, mahinahon niyang kinausap ang kanyang ina upang ipaalam dito ang kanyang planong pagbalik sa Locadia. Inay, nais ko pong bumalik sa Locadia para makausap si Lola Goreng. Hindi po kasi maalis sa isip ko yung nilalang na nakatunggali namin nila Usnag at Malig kagabi. Panimulang wika ni Aya. Naiintindihan ko naman anak, ngunit may sapat ka na bang lakas? Hindi ba kagagaling mo lang kagabi sa matinding laban? Tanong ng kanyang ina. Inay, nakalimutan niyo po yata. Hindi naman po ako nakakaramdam ng pagod eh. Isa po akong babaylan. Ang wika na tugon niya rito. Ay, oo nga pala. Pasensya ka na anak ha. Labis lang akong nag-aalala sa kalusugan at kalagayan mo. Muling wika ng kanyang ina. Basta po inay, huwag po ninyo akong alalahanin. Kayo po ang dapat na inaalagaan at inaasikaso ko. Malambing na wika niya sa kanyang ina. Maalala ko lang anak, ang iyong Itay, tila hindi nagbago ang kanyang mukha at pangangatawan. Hindi katulad ko, tumanda na ako anak. Ang tila nalulungkot na saad nito. Alam mo Nay, kahit tumanda ka pa ng mahigit 100 taon, para sa amin ni Itay, ikaw pa rin ang pinakabata. Ang pabirong wika ni Aya sa kanyang ina. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Baka maniwala ako sa iyo niyan, sige ka. O siya sige, mag-iingat kayo ha. Alam ko naman na ligtas kayo kapag nanduroon na kayo. Sagot nito sa kanya. Opo Nay, hayaan nyo, padadalhan ko kayo kina Usnag at Malig ng mga sariwang prutas at mga bulaklak na galing sa Locadia. Masayang wika niya rito. Oo nga anak, ang tagal ko na rin hindi nakakakain ng mga prutas mula doon sa Locadia. At wag na wag mong palaging kakalimutan na ikamusta ako kay Lola Goreng mo ha. Tugon ng kanyang ina. Siyempre naman Nay, hindi kita nakakalimutan na palaging kamusta kay Lola. Sagot niya sa kanyang ina. Alam ko rin naman na ligtas ako dito sapagkat narito ang mga kaibigan ng iyong ama na bantay kong mga engkanto at mga duwende. Nakangiting pahayag ni Isaya. Opo inay, may mga kasama ka po dito at sila ang mga tagabantay mo. Kaya hindi ka rin po mag-isa dito. Hindi ka rin malalapitan ng mga masasamang nilalang. Tugon ni Aya sa sinabi ng kanyang ina.
Hindi rin tayo pinababayaan ng iyong itay. Umalis man siya at nanatili sa mundo kung saan siya ngayon, ay iniwanan niya naman tayo ng tagapagbantay. Sagot pa ng kanyang ina. Oo nga pala, inay. Huwag niyong iwawala yung singsing na ibinigay sa inyo ni itay, ha? Kasi kapag nawala yan, mahihirapan na makapunta si itay dito sa mundo ng mga tao. Paalala niya sa kanyang ina. Oo naman anak, huwag kang mag-alala. Palagi ko tong iingatan. Kapag nalulungkot ako at naaalala ko ang itay mo, tinititigan ko lamang tong singsing na to. Tugon ni Isaya. Sinulit ni Aya ang oras na iyon upang makausap ang kanyang ina. Dahil batid niya na mananabik ito sa kanya sa muling pagbabalik niya sa Locadia. Nang araw nga na iyon ay muling bumalik si Aya sa Locadia kasama sina Usnag at Malig upang kausapin si Lola Goring. Muli ay dumaan sila sa lagusan upang makatawid mula sa mundo ng mga tao hanggang sa mundo ng mga engkanto. Segundo lang naman ang lumipas ay kaagad nilang narating ang Locadia. At gaya ng kanilang inaasahan, naroon sila sa paraiso ng mga engkanto at diwata kung saan ay naroon din ang mga prinsesa na tumayo bilang pangalawang magulang ni Aya nang binigyan siya sa banal na tubig na batis. Ang lahat ng alaala na iyon ay muling nanumbalik sa dalaga sa tuwing muli siyang babalik sa Locadia, ang mundo na kanyang pinagmulan. At gaya ng dati, labis ang tuwa ng kanyang Lola Goring nang makita sila. Kaagad itong nagpahanda ng mga pagkain at ng mga inuming alak na ubas para kina Usnag at Malig. At matapos nga ang kanilang kainan ay masayang kwentuhan at nagpasya si Aya na kausapin si Lola Goring habang sina Usnag at Malig naman ay kampanting nagiinom ng alak na ubas sa di kalayuan. Lola, may nais lamang po akong ipaalam sa inyo sa naganap po naming huling laban. May isang nilalang na biglang lumitaw bago matapos ang labanan. Ngunit bigla din siyang naglaho na parang bula. Panimula ni Aya. Anong klaseng nilalang ba yan, apo? Takang tanong ni Lola Goring. Malaking nilalang siya, Lola. Nagbabaga yung dalawang mata niya. Tapos may dalawang sungay sa magkabilang ulo. Hindi ko nga rin pumatukoy kung anong klaseng nilalang yon. Tugon niya rito. Tila yata ngayon ko lamang yan narinig at hindi maabot ng agos ng diwa ko ang uri ng nilalang na yan, apo. Tugon ng matanda nang may pagtataka. At ang isa pang nakakapagtaka, Lola, nakakaya niyang gayahin ang wangis at tsura ko, yung katawan ko, yung mukha ko, bawat parte ng kabuuan ko. Isa pa, kilala ka rin niya at kaya din niyang gayahin ang tungkod na ibinigay mo sa akin. At higit sa lahat, alam niya ang Locadia. Mahabang pagsasalaysay ni Aya. Sa sinabing iyon ng dalaga ay napaisip ang matanda at tila ba may nais balikan sa kanyang alaala. At maya-maya nga ay biglang napatingin siya kay Aya bago nagsalita. Nang mabalikan ng matanda sa isip ang ilang nakaraang pangyayari, isang salita ang binitawan niya sa babaeng babaylan. Ipagpaumanhin mo, apo. At sa pagkakataong ito ay hindi ko masasagot ang iyong katanungan. Ako man ay diwata ng panahon, subalit may mga mensahe at mga bagay na hindi arok ng aking diwa at kaalaman. Ang malungkot na tugon ni Lola Goring. Naiintindihan ko po, Lola. Maaring tadhana at pagkakataon na lang ang makakapagsabi at makakapagpaliwanag ng lahat. Ang magalang naman na tugon ni Aya. May naisip ako, apo. Maaring ang ama mo na si Natoy ang may alam tungkol sa naturang nakalaban ninyong sinasabi. Ang biglang turan ng kanyang lola. Iyon nga din po ang nasa isip ko, Lola. Kaya sa muling pagbisita ni Itay sa amin, hindi ko makakalimutan ang sasabihin at ipapaalam sa kanya ang tungkol dito.
Ang nakangiting wika naman nitong si Aya. Matapos niyang magsalita ay marahan na hinaplos-haplos ng kanyang lola ang mahaba at makintab niyang mga buhok. At iginiya nito ang ulo niya sa balikat ng matanda. Nang malaman ni Aya na maging ang kanyang Lola Goreng ay hindi matukoy kung sino at anong uri ang antas ng aswang ang kanilang nakaharap, ay hindi na lamang muna niya iyon inisip pa. At sa halip ay nagpasya siya na mag-ikot-ikot muna sa loob ng Locadia. Habang naglalakad ay biglang lumitaw sa kanyang tabi si Usnag. Kasabay naman noon ang pagsulpot ni Malig. Mukhang nais mo mamasyal sa buong Locadia, Binibini. Maaari ka ba namin samahan nila, Malig? Ang alok ni Usnag. Oo naman, Usnag. Bago tayo umalis sa ikalawang araw, inais ko munang bisitahin ng mga naririto. Nang sa ganun makita din nila ako. Tugon ni Aya. Matapos niyang sabihin iyon ay nagpatuloy na sila sa pag-ikot-ikot sa Locadia. Sa di kalayuan ay natatanaw nila ang mga iba't ibang makukulay na bulaklak na kapag natatamaan ng kanilang mga mata ay tila nagsasayawan ang mga ito sa hangin. Ang mga bulaklak na iyon ay tanging doon lamang sa Locadia nanananahan. Sa patuloy pa nilang paglalakad ay muli silang napadaan sa batis na may mahiwaga at banal na tubig. Bagamat napuntahan na nila iyon doon kahapon, ay nais niyang damhin muli ang bawat alaala nito. Kaya niya ninais na bumalik ngayon. Doon ay naupo si Aya sa gilid noon at ipinikit ang mga mata na tila ba pinapakiramdaman ang sariwa at banayad na samyo ng hangin sa kanyang muka. Maya-maya ay nagsalita naman si Usnag. May naalala ka ba sa batis na to, Binibini? Tanong ni Usnag. Maraming mahalaga at hindi malilimut ang alaala ang banal na batis na ito noong narito pa tayo noon. Singit naman ni Malig sa usapan. Oo naman, hinding-hindi ko ito makakalimutan dahil dito isinagawa ang pagbibinyag sa akin kasama ang mga prinsesa at mga diwata na nagsisilbing ikalawang mga magulang ko sa pagbasbas. Tugon ng dalagang babaylan habang matamang nakatitig sa napakagandang batis. Marami pa silang napag-usapan at napagbalik-tanawan habang naroon sa gilid ng batis. At bago magpaalam ay bahagya pang dinaanan ni Aya sa pamamagitan ng kanyang kamay ang dalisay na tubig na umaagos doon at ipinatak iyon sa katawan. Nakadama naman siya ng labis na kaginhawaan. Nang matapos silang mamasyal ng mga kaibigang dalakit noon ay napagdesisyonan ng nilang bumalik sa kinaroroonan ni Lola Goreng. At kagaya ng inaasahan, nang makarating sila doon ay abala na ang mga kasama ni Lola Goreng na mga diwata at engkanto sa paghahanda ng kanilang makakain at pagsasalu-saluhan. O nariyan ka na pala, Apo. Dumito na muna kayo at nang makapaghapunan na tayo ng sabay-sabay. Nakapaghanda na ako ng maraming pagkain para sa inyo at tiyak na pagod at gutom kayo sa pamamasyal sa Locadia. Ang mahabang wika ni Lola Goreng. Salamat po, Lola. Oo nga po hindi kasi nakakasawang libutin ang lugar na to. Tila ba parang ayaw ko nang umalis. Isa pa, inababalikan ko sa isip ko ang mga alaala ko nung dito pa ako nakatira noong ako'y bata pa. Mahaba namang tugon din ni Aya. Gaya ng palagi kong sinasabi, bukas ang Locadia para sa inyong lahat anumang oras ninyo naising pumunta. O siya, halina kayo nang makakain na. Ang huling sabi ni Lola Goreng at isinama na sila papunta sa hapag kung saan ay nakahain ang mga masarap na pagkain. Matapos ang hapunan ay isa-isa nang nagsikilos ang mga alagad ni Lola Goreng upang ihanda ang panibagong matutulungan ni Aya. Samantalang sina Usnag at Malig naman ay sa ilalim ng puno ng dalakit na naroon sa di kalayuan para magpalipas ng gabi. Matapos nga ang ikalawang araw ay pabalik ng muli sila sa mundo ng mga tao.
Ngunit bago yun ay nagpakuha muna si Lola Goring sa mga engkantong alagad ng mga sandamakmak na masasarap at sariwang prutas upang ibadala sa kanila at ipasalubong sa kanyang ina. Napakadami naman po ng mga yan, Lola. Tiyak na matutuwa na naman yan si Inay. Tuwang-tuwang wika ni Aya habang nakatitig sa mga prutas na nasa kanilang harapan. Para talaga yan sa inyo, Apo. Upang magkaroon naman kayong pagsasalu-saluhan pagbalik ninyo sa kabilang mundo. Palagi mo kong ikakamusta at iyayakap ng mahigpit sa iyong ina, ha? Ang tila nalulungkot naman na wika ng matanda. Hindi ko po yun nakakalimutang gawin, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Ang tugon naman ng babaylan. Maya-maya ay lumapit ang matanda sa kanya at kinuha nito ang kanyang mga kamay. At doon ay merong inilagay ang matanda. Tangan mo ito, Apo. Nais kong ibigay mo ito sa iyong ina. Wika nito pagkaabot sa kanya ng isang maliit at makinang na bilugang bato na ani mo isang perlas sa kaputian. Napakaganda po. Ano po to, Lola? Ang manghang-manghang tanong ni Aya habang nakatitig sa munting bato na nakapatong sa kanyang palad. Iyan ang hiyas ng buhay. Ilalagay mo yan sa dibdib ng iyong inay sa kalagitnaan ng hating gabi sa susunod na kabilugan ng buwan. At kusa iyang papasok sa kanyang katawan na magbibigay sa kanya ng karagdagang buhay sa loob ng 100 taon. Ang mahabang paliwanag ng kanyang lola. Talaga, Lola? Kung ganun, mas matagal na panahon pa niyang makikita si Itay dahil dito sa hiyas na to. Ang bulalas naman ni Aya sa labis na tuwa. Ganon na nga, Apo. At ninais kong ibigay iyan sa kanya dahil batid ko na palagi silang sabik na magkita at makasama ang isa't isa kahit sa maikling sandali lamang. Ang tugon ng matanda. Maraming salamat dito, Lola. Maging ako man sobrang natutuwa sapagkat batid ko na mas matagal pa namin makakasama si Inay. Sa labis na tuwa ay napaluha pa si Aya at napayakap sa matandang diwata. Maging sina Usnag at Malig na nakarinig sa kanilang usapan ay hindi rin maipaliwanag ang tuwang nararamdaman ng mga oras na yon. Kinabukasan nga ay tuluyan nang bumalik sila Aya sa mundo ng mga tao. At gaya ng dati, ginamit niya ang kanyang tungkod upang gumawa ng mahiwagang lagusan patungo sa direktang lugar na kinaroroonan ng kanilang bahay. Habang abala ang kanyang ina sa pag-aayos ng mga halaman at nakatalikod sa direksyon kung saan sila lumabas mula sa lagusan, ay bigla niya itong niyakap sa likuran. Bahagya naman itong nagulat ngunit nang humarap ay tuwang-tuwang gumanti na rin ng yakap. Aya, anak, mabuti na lamang at naririto na kayong muli. Kamusta, Usnag, Malig? Masaya ba ang pagpunta ninyo sa Locadeya? Baling ng ina ni Aya sa dalawang dalakit noon. Opo, Aling Isay. Wala po kaming pansidla na tuwa sa pagbisita doon. Ang magalang at masayang tugon naman ni Usnaga. Heto nga po pala, Aling Isay. May pinapadala mga prutas sa inyo si Lola Goring. Singit naman ni Malig sa usapan at ibinaba ang sandamakmak na busluan ng mga iba't ibang uri ng mga prutas. Nanlaki naman ang mga mata ni Isay sa pagkakakita sa mga yon nang humiwalay sa pagkakayakap sa anak na si Maya. Bago muling nagsalita, ipinadala niya lahat ng ito? Napakaraming prutas naman at pawang mga sariwa pa. Bulalas niya habang hindi makapaniwala sa mga prutas na nasa kanyang harapan. Opo, Inay, at kinakamusta ka rin po niya. At isa pa nga po pala, Inay. Meron akong sorpresa sa'yo mula kay Lola Goring. Mamaya, bago tayo matulog, ibibigay ko yun sa'yo. Pagbibigay alam ni Aya sa ina. Talaga, anak? Ano na naman yung sorpresa na yan? Pinapasabik mo naman ako Takang wika ng kanyang ina, bagamat bakas sa muka ang labis na kasiyahan.
Inay, kaya nga sorpresa hindi ba? Kapag sinabi ko sa'yo yun, hindi na yung sorpresa. Pabirong tugon naman ni Aya. Huwag po kayong mag-alala, Aling Isay. Natitiyak po namin na matutuwa kayo ng sobra diyan sa sinabi ni Aya na sorpresa. Ang singit naman ni Usnag sa usapan. Maging kami man po ay natuwa nang makita at malaman namin ang tungkol doon. Pagsali naman ni Malig sa kanilang pag-uusap. Matapos ang usapan nila na iyon ay naging kalmado lang naman ang lahat, maging hanggang ng gabing matapos silang maghapunan. Habang nagkukwentuhan ang mag-ina, sa gitna ng pagsasalo nilang kainin ang mga prutas na galing sa lokadeya, ay nilapitan ni Aya ang kanyang ina. Nang makalapit ay hinawakan niya ang kamay nito at gaya ng ginawa ni Lola Goring kung paano ibinigay sa kanya ang hiyas ng buhay, ay ganoon din ang ginawa niya para ibigay iyon kay Isay. Nang nasa palad na ng kanyang ina ang naturang hiyas, ay titig na titig ito doon bago nagtanong sa anak kung ano ang bagay na yon. Nakangiti naman na sumagot sa kanya si Aya. Iyan daw po ang hiyas ng buhay, Inay. Ipinagkaloob iyan sa'yo ni Lola Goring at magbibigay daw yan ng karagdagang buhay sa'yo sa loob ng 100 taon. Ang paliwanag niya sa ina. Napadilat naman ang mga mata ni Isay sa labis na pagkabigla. Halos hindi siya makapaniwala sa ibinigay na iyon sa kanya ng diwata ng panahon. Napakapambihira. Espesyal na regalo ito para sa akin, anak. Sa pamamagitan nito, mas lalo pang hahaba ang aking buhay at mas matagal ko pa kayo makakasama ng iyong itay dito sa lupa. Ang tila maluhaluhang turan ng kanyang ina na napayakap naman sa kanya. Ganun nga rin po ang sinabi ni Lola Goring, Inay. Natuwa ka po ba sa sorpresa ko sa'yo? Sa sorpresa namin? Ang nakangiting tanong ni Aya nang humiwalay sa pagkakayakap sa ina. Walang katumbas na tuwa ang nararamdaman ko ngayon, anak. Tignan mo nga at naluluha pa ako dahil dito. Ipaabot mo sa iyong Lola Goring ang taos-puso kong pasasalamat. Sa susunod na muli kayo magkita, ha? Wika ng kanyang ina na bakas sa tinig ang labis na kasiyahan sa puso. Ngunit Inay, sa ngayon ingatan na itago muna lamang muna yan. Dahil sa susunod na kabilugan ng buwan, kailangan ko yung itapas sa iyong dibdib sa kalagitnaan ng hating gabi upang tuluyang pumasok sa iyong katawan at magsimula kang magtaglay ng karagdagang napakahabang buhay. Ang mahabang paliwanag ni Aya sa kanyang ina. Lumapit naman sila Usnag at Malig sa ina ni Aya at ginawa ng mga ito ang nakasanayan nilang makita na lumang tradisyon sa mundo ng mga tao. At iyon ay ang pagmamano. Inunahan iyon ni Usnag at sinundan naman ni Malig bago halos sabay silang nagwika ng mga katagang. Ikinagagalak po namin na makasama kayo pa sa mas mahabang panahon. Kapiling ang inyong anak na si Binibining Aya at ang inyong kabiyak na si Haring Natoy. Ang nakangiting sabay na wika ng dalawang matikas na dalakit nona. Natuwa naman si Aya sa ginawang iyon ng kanyang mga kaibigan. Dahil nakita niya kung gaano pinasaya ng mga ito ang kanyang ina. Batid niya na hinding-hindi siya iiwan ng mga kasangga niyang sina Usnag at Malig. Dahil maging sa ganoong pangyayari ay kasama niya ang mga to. Oo nga pala, anak. Ano nga palang sinabi sa iyo ng Lola Goring mo tungkol dun sa sinasabi mo nila lang na nakaharap ninyo? Biglang naalalang itanong ng kanyang ina nang sila na lamang dalawa ang magkausap. Tungkol doon, Inay? Maging si Lola Goring daw, hindi rin arok ng kanyang kaalaman at ng diwata ang ninanais iparating at ibig sabihin kung bakit at saan nagmula ang nilalang na yon. Sagot naman dito ni Aya. Kung ganon, sino kaya ang may kakayahang malaman ang tungkol sa misteryosong aswang na yon? Takang tanong naman ng kanyang ina. Ayon po kay Lola Goring, si Itay Natoy daw ang maaaring nakakaalam ng tungkol sa halimaw na yon. Sagot naman ni Aya.
Kailangan nating hintayin ang muling pagbabalik ng iyong ama upang sa kanya itanong natin at malaman ang buong katotohanan tungkol dyan, anak. Tugon ni Isaya. Nakahanda po ako maghintay, inay. Sa ngayon pagtutuunan ko muna ng pansin ang pagtulong sa ating mga kabaryo sa pamamagitan ng panggagamot sa mga may sakit na hindi kayang dalhin sa doktor at hindi kayang magamot ng mga albularyo. Ang mahabang wika ni Aya habang nakatitig sa mahal na ina. Makalipas ang mga sumunod na araw ay naging payapa at walang anumang sigalot sa kanilang baryo, maging sa mga karatig bayan na kanilang nasasakupan. Tinupad ni Aya ang isa sa kanyang tungkulin bilang babaylan, at iyon ay ang panggagamot ng mga tao, bata, matanda sa kanilang lugar. Samantala, sa kabilang panig naman ng mundo ng mga tao, sa liblib at sulok na baryo ng Negros Occidental ay may nagaganap na kakaibang pangyayari. Sari-saring kababalaghan at hindi maipaliwanag na kamatayan at kaguluhan ang lumukob sa dalawang baryo na hindi magkasundo at nauuwi sa labis na himagsikan dahil sa hindi mapaliwanag na sumpa ng mga dyablo at mga hindi matukoy na aswang. Naroon si Lakan Bunuan, ang isa sa pinuno sa baryo na may mataas na antas na karunungan ukol sa anting-anting, pangontra at maging sa mga halamang gamot. Meron din siyang kakayahang makipag-ugnayan sa mga ninunong espiritu at maging sa mga mabubuting lahi ng aswang. Maging mapagmasid kayo at magdoble ingat mga kabaryo. Marami na rin sa ating mga kasama ang naging biktima ng mga aswang na mangyayanggaw. At ang ilan sa kanila, kung hindi man mamamatay o nawawala sa sarili, ay nagiging kauri din ng mga aswang. Ang pagbibigay babala niya sa mga kasamahan nang magkakaharap sila sa isang pagpupulong. Oo nga po pala, Lakan Bunuan. Maging ang mga bata na walang malay ay unti-unti nang nadadamay sa pagiging aswang at ginagawa nilang mga ligaw na tiyanak at lumalaganap sa iba't ibang panig ng mundo at doon ay nag-aasik ng lagim. Sang-ayon naman ang isang lalaki na naroon sa pulong. Hayaan ninyo. Susubukan kong gumawa ng palipad diwa sa mga kapwa ko matatanda at ninunong antingero at manggagaway upang nang sa ganon ay makahingi tayo ng tulong mula sa kanilang pangkat. Tugon naman ni Lakan Bunuan. Sa sinabing iyon ng matanda ay nakitaan ng bakas ng pag-asa ang mga tao na nasa kanyang harapan. Wala pa po bang balita kina Tomas at Pidang tungkol sa pagpunta nila sa paghingi ng tulong sa anak ng sugo ng mga diwata? Ang tanong naman ng isang babae na nasa gitna ng kumpulan. Sa ngayon ay wala pa akong balita. Ngunit dahil ito na ang kanilang ika-4 na araw at paglalakbay, iasahan natin magkakaroon na ng kasagutan ang inyong mga tanong. Guro sa mga susunod na araw. Wika ni Lakan Bunuan. Sa susunod na araw na naman, Lakan? Paano kung ngayong gabi ubusin tayo ng mga aswang na manggagaway na yan? Ang pagsingit naman ng isang binata na naroon din sa kanyang harapan. Malakas ang aking pakiramdam na nalalapit na ang lugar kung saan ang anak ng sugo ng mga diwata. At sigurado ako na masusumpungan natin ang katahimikan ng ating baryo sa lalong madaling panahon. Kaya huwag kayong mag-alala. Ang seryosong tugon muli ni Lakan Bunuan. Matapos ang pagpupulong na iyon ay pinauwi ni Lakan Bunuan ang mga tao upang makapagpahinga na sa kanya-kanya nilang mga bahay. Habang siya naman ay tumuloy na rin sa isang sulok ng kabundukan kung saan ay doon siya naninirahan. Sa kabilang banda, habang masayang nag-uusap at nagtatawanan sila Aya at ang kanyang ina sa kanilang hardin, ay napansin nila na tila may 2 tao na isang babae at isang lalaki na umaaligid sa di kalayuan sa kanilang bahay at nakasuot ng mga luma at halos masira ng mga damit na tinahitahilang ang ilang parte. Sa tansya ni Aya ay nasa edad lampas 40 na ang lalaki at ang babae naman ay hindi nalalayo sa edad nito. Kita nila sa mga mukha ng mga ito ang labis na pagod dahil sa kanilang paghingal na kaagad na halata ni Aya.
Maya-maya ay dahan-dahan itong lumapit sa kanila. Nang lubusang makadulog ang mga ito ay nakita ni Aya sa malapitan ang pagtulo ng kanilang mga pawis sa noo, maging sa kanilang mga leeg. Binibini, batid namin na ikaw nga ang anak ng sugo ng mga diwata. Batay dito sa pilak na barayang ibinigay sa amin ng lakan ng aming baryo. Ang sabi niya, kapag umilit daw ito, kung saan naroon ang katapat na bahay, ay iyon daw ang hudyat na naroon ang babaylan na aming hinahanap. Bungad ng lalaki nang ito ay makaharap na sa kanila habang ipinapakita kay Aya ang isang lumang pilak na barya na may mga nakaukit na sinaunang orasyon. Maulang galang na po sa inyo. Maaari ko buong malaman kung bakit ninyo ako hinahanap? Takang tanong ni Aya sa kanila, ngunit ang babae naman ang sumagot. Binibini, kailangan namin ng inyong tulong. Ang aming baryo ay ilang buwan ng biktima ng mga aswang na mangyayanggaw at ang ilan sa aming mga kasamahan naging kauri na rin nila dahil sa ginawa nilang panghahawa sa mga to. Paliwanag ng babae na may mahabang buhok. Nga pala, paumanhin kung hindi muna kami nagpakilala. Ako nga pala si Tomas at ito naman ang aking asawa na si Pidang. Isa akong ordinaryong antingero sa aming baryo at siya naman ay isang komadrona. Kami ang naatasan nila kanbunuan na hanapin kayo upang humingi ng tulong. Malayo pa ang aming nilakbay at ito na ang ika-4 na araw ng aming paglalayag. Kaya naman laking pasasalamat namin sa amang lumikha na amin kayong matagpuan. Mahabang pahayag ni Tomas. Ganun po ba? Bakit po hindi muna kayo tumuloy sa aming bahay nang sa ganun ay makainom muna kayo at makakain? Pag-aalok ni Aya sa mga ito. Nako, hindi na Binibini. Mangyari itubig na lamang na pamatid uhaw. Labis na magagawa namin pag-aabala kung magkakaganoon. Wika ni Tomas. Nang marinig ng ina ni Aya ang mga salitang yun, ay kaagad itong nagsalita. Kung ganoon ay hintayin niyo ako dito. Ikukuha ko lamang kayo ng maiinom. Maupo muna kayo. Sambit ni Isaya at tuluyan nang pumasok sa loob ng bahay. Bago maupo ay napalingon ang matanda sa isang bahagi ng bakuran kung saan ay naroon sila Usnag at Malig habang nagmamasid-masid at nagbabantay sa paligid. Nang makita niya ang mga ito ay muli siyang napabaling sa dalagang babaylan bago nagtanong. Magandang Binibini. Hindi po ba ninyo mamasamain kung ako ay magtatanong? Tanong niya kay Aya. Sige po Mang Tomas. Ano po bang nais niyong malaman? Magalang na tanong naman ni Aya dito. Ang mga nilalang na yon, sa dakong kanluran na yon, sila ba ay mga engkanto? Tanong niya kay Aya. Ano po bang nakikita ninyo sa itsura nila? Nakangiting tanong ulit ng babaylan. Ang isang yun ay malaki nilalang na may mabalahibo ang katawan at ang kanyang mga paa ay malahigante ang laki na may wangis ng paa ng isang kabayo. Ngunit ang isa naman ay mas kakaiba at kataas-taasan ang itsura. Balot ng gininto ang lantay ang kanyang kasuotan at nagbabaga ang kanyang matatalim na mga mata at may mga sibat at espada sa katawan. Paglalarawan ni Tomas sa dalawang nakikitang dalakit nona. Sila po ang aking mga kasangga. Ang may ginito ang kasuotan ay isang maharlikang dalakit nun at ang isa naman ay nabibilang sa maharlikang lahi ng mga kapre. Sila ang mga kasama ko sa lahat ng aking labang kinakaharap, sina Usnag at Malig. Kung ganoon ay nakikita nyo palang tunay nilang anyo, ibig sabihin, ganap na ang inyong pagiging antingero at bukas ang inyong ikatlong mata. Ang mahabang wika ng babaylan. Habang nasa ganoon silang pag-uusap ay eksakto naman na dumating ang ina ni Aya, bitbit ang isang lagayan ng inumin at mga kakainin. Heto, magmerienda muna kayo. Nang sa ganoon ay magkaroon naman ng laman ang inyong sikmura. Batid namin na malayo pa ang inyong pinagmulan. Ang nag-aalalang wika ni Isaya habang iniaabot ang inumin at pagkain sa dalawa.
Naku po, maraming salamat at nag-abala pa kayo. Maraming salamat po sa Diyos naming mahapagin. Ang tugon naman ng babae na tumingala pa at banggitin ang huling kataga. Sandaling hinayaan nila Aya na kumain ang mag-asawa at hindi na muna nila kinausap ang mga yon upang makakain ng maayos. Sapagkat base sa mga nakita nila ay tila gutom na gutom at uhaw na uhaw ang dalawa. Dahil doon ay muling umiral ang pagiging malambot na puso ng dalagang babaylan. Maya-maya ay muling nagsalita si Tomas. Halos maubos na ang tao sa aming baryo. Isa-isa na nilang hinahawaan ng pagiging aswang ang mga tao doon. Karamihan ay pawang mga lalaki dahil iyon daw ay may mas malakas na puwersa. At ang mga bata naman binibiktima nila ng pangyayanggaw upang gawing tiyanak. At sa aming pagkakaalam ay kasalukuyan ng lumalaganap sa iba't ibang dako ng mundo at sumasalakay ang mga yon. Muling wika nito sa gitna ng pagnguya ng kakanina. Kung hindi niyo po mamasamain, Mang Tomas, meron po ba kayong ideya kung bakit nila yung ginagawa? Hindi po ba nakapinsala ang mga tao at inyong mga kasama laban sa kanila? Mahinahon na tanong ni Aya. Wala namang kaming maisip at maalala na ginawa namin sa kanila. At kung alam namin na mga aswang sila, ang una naming gagawin ay umiwas kaysa labanan ang malakas nilang puwersa. Tugon ni Mang Tomas. Kung ganoon, ay nais lang talaga nilang mag-ipon ng mga kakampi sa pamamagitan ng pangyayanggaw nila sa mga mortal na tao para gawin din nilang kauri. Ang tila gigil na wika ni Aya. Nakakalungkot mang sabihin ngunit tila ganoon na nga ang kanilang layunin, Binibini. Malungkot na tugon ng lalaki. Sige po, Mang Tomas at Ate Pidang. Matapos ninyong kumain at makapagpahinga, ipapahatid ko kayo sa aking alagang salagubang na puti. Ako na po ang bahala upang mabilis kayo na makarating sa inyong puok at sa susunod na araw ay asahan ninyo ang aming pagdating. Ang pagsisigurado ni Aya sa mga kasama. Matapos iyon sabihin ni Aya ay nakita niya na itinakip ng babae ang mga palad sa mukha nito at bahagyang yumuko. Nang muling pag-angat ng kanyang mukha ay kumislap sa liwanag ang mga luha nito na nagmumula sa kanyang mga mata. Paumanhin po, hindi ko maiwasang maluha dahil sa wakas ay meron ng lunas sa matagal naming agam-agam. Wika ng babae sa gitna ng pagluha. Wala pong anuman kung batid po ninyo na ako ang anak ng sugo ng mga diwata gaya ng mga nabanggit ninyo kanina. Nangangahulugan lamang po yun na inyong kilala rin ang aking ama, kaya tungkulin kong iligtas ang lahat ng kumikilala at tumitingala sa kanya. Ang mahabang wika naman ni Aya. Matapos makakain at makapagpahinga ng mag-asawa, ay kumilos na si Aya upang tawagin ang alaga niyang salagubang na putian. Sa isang kumpas lamang ng kanyang tungkod ay may lumitaw na liwanag sa kanilang harapan. At doon ay lumabas ang isang dambuhalang kulay puting salagubang. Nagulat naman ang mag-asawa at namangha sila sa harap-harapang nasaksihan. Kaagad naman na pinasakay ni Aya ang mga ito sa likuran noon at nang muli niyang itinaas ang tungkod ay gumawa iyon ng mahiwagang lagusan. Maligayang paglalakbay, Mang Tomas at Ate Pidang. Ipaabot ninyo sa inyong lakan. Naasahan nila ang aming tulong sa lalong madaling panahon. Ang huling wika ni Aya bago hinaplos ang ulo ng salagubang na puti at tila binulungan iyon. Yumukod sa harapan niya ang naturang nilalang bago tumaingat na pumasok sa lagusan na nilikha niya. Unti-unti naman nagsasarado ang lagusan hanggang sa tuluyan na itong mawala. Matapos makaalis na mag-asawa ay walang sinayang na sandali ang dalagang babaylan. Tinawag niya sa kanyang diwa ang lambana at sa isang iglap lang ay naroon na ito sa kanyang balikat. Ilang saglit pa siyang nakipag-usap dito upang utusan na hanapin ang lugar kung saan ang mga pinagtataguan ng mga aswang na mangyayanggaw. At maya-maya ay lumipad ng palayo ang lambana. Kinabukasan, gaya ng dati, ay tinipon ni Aya ang kanilang mga kasamahan.
hindi upang imungkahi na sumama ang mga ito sa haharapin nilang laban, kundi upang bigyang babala at sabihin na mag-iingat dahil hindi pa rin tumitigil sa pamiminsala at pagkakalat ng sumpa ang mga aswang ng mangyayanggaw. Ginawa niyang handa ang kanyang mga kabaryo dahil ayaw niyang mangyari din sa kanila ang kasalukuyang nangyayari sa lugar nila Mang Tomas at Pidang. Matapos ang kanilang pagtitipon ay naging abala ang mga tao sa baryo sa pagkuha ng mga halamang gamot at ganoon din ang mga albularyo at mga antingero upang magsagawa ng mabisang orasyon na kanilang gagamitin sa pagpapagaling kung sakaling umatake muli ang sakit na dulot ng sumpa ng mga aswang na mangyayanggaw. Ang iba naman ay nag-iinsayo din kung saan sila ay may kanya-kanyang galing sa iba't ibang larangan. Ang ilan sa kanila ay pawang pangkat ng mga kabataan at ang mga mag-aaral na sadyang sinasanay sa pisikal na abilidad. Nakahanda na ba kayo, Usnag, Malig? Mamayang gabi ang ipinangako ng lambana. Niyahatid sa akin ang kasagutan tungkol sa kinaroroonan ng mga aswang na mangyayanggaw. At bukas na bukas din ay tutungo tayo doon. Pahayag ni Aya nang sila'y magkakaharap kinagabihan. Wala kang dapat alalahanin sa amin, Binibining Aya. Palagi kami nakahanda sa anumang laban na ating haharapin. Kaagad na tugon ni Usnag. Palagi lang kami nasa likod mo, Binibini. Gaya ng palagi namin sinasabi. Sang-ayon naman ni Malig. Nang sumapit ang hating gabi ay hindi binigo si Aya ng kanyang lambana, sapagkat bago pa man siya makatulog ay nakita niya na ito na dumapo sa kanilang bintana matapos ay muling lumipad patungo sa kanyang balikat. At doon nga ay sinabi nito kung saan nagtatago ang mga aswang na mangyayanggaw. Ayon sa lambana, ang mga naturang aswang ay nakakubli sa ilalim ng mga kuweba. Ibig sabihin noon ay bukod sa kuweba na kinaroroonan ng mga iyon ay meron pa itong kaharian sa mismong ilalim ng unang madadaanan na kuweba. At ang mga iyon daw ay nagkukubli sa isang sulok at liblib na kasukalan sa lalawigan ng Negros Occidental. Matapos siyang bigyan ng detalyadong mensahe ng lambana, ay hinaplos pa niya ang ulo nito papunta sa katawan bilang pasasalamat doon. At ipinatong niya ito sa kanyang palad at doon ay pinatayo. Matapos ay muli itong bumalik sa kanyang balikat. At kinabukasan nga ay walang sinayang na sandali ang Binibini. Ang nais niya ay kaagad nang matuldukan ang kasamaan at sumpa ng mga aswang na mayayanggaw, bago pa nito ubusin ang lahi ng mga mortal na tao at gawing kauri nila bilang aswang. Matapos muling magpaalam ni Aya sa kanyang ina, gaya ng madalas na ginagawa niya, yumakap siya dito at sa isang mahigpit na yakap na lamang din ang pinabaon ng kanyang ina. Nang naroon na sila sa di kalayuan ay nakangiti pa siyang kumaway dito at sa kanya tinaas ang tungkod upang muling gumawa ng lagusan at makarating sa lugar kung saan siya ituturo ng lambana. Nang makapasok sa lagusan ay kaagad na sumunod ang dalawang dalakit noon. Segundo lamang noon ang lumipas ay tuluyan nang muling nagsara ang lagusan na nilikha ng babaylan. Sa isang kisap mata lamang ay dinala sila noon sa isang masukal, madilim at hindi ka nais-nais na lugar. Doon ay naririnig nila ang iba't ibang huni ng panggabing hayop na hindi nila alam kung saan nagmumula. Ito na ba yung lugar na tinuturo ng lambana, Binibining Aya? Agad na tanong ni Malig. May palagay ako na narito na nga tayo. Ngunit ayon sa lambana ay nasa ilalim pa ng kuweba ang mga aswang na pakay natin. Sagot ng dalaga. Ibig sabihin, bukod sa kuweba na makakapasok tayo, meron pa ulit na kuweba sa pinakailalim nun? Tanong ni Usnag. Tama ka, Usnag. Kaya kinakailangan natin ng iba yung pag-iingat at matalas na pakiramdam. At sigurado ako na lahat tayo ay meron nun. Saad ni Aya habang inilinga-linga ang paningin sa paligid upang hanapin ang tamang daan.
Maya-maya, itinaas ni Aya ang kanyang hawak na tungkod at kusang tumuro iyon sa direksyon kung saan sila dapat na dumaan. Kaagad namang kumilos si Aya upang sundan ang tinuturo ng kanyang tungkod at kasunod naman niya ang dalawang dalakit nun. Mahaba-habang paglalakbay pa ang kanilang ginawa, ngunit hindi pa rin nila natatagpuan ang kuweba na tinutukoy ng lambana. Ngunit nang pagdako ng tingin ni Aya sa isang bahagi na tila may malaking puno na nakaharang sa isang maliit na butas, ay naagaw nito ang kanyang atensyon. "Usnag, Malig, tignan niyo yun oh. Tila may maliit na butas doon na kasya lamang isang tao. Maaaring ito ang kanilang dinadaanan upang makapasok sa ilalim ng kuweba." Ang wika ni Aya habang mata man na nakatitig sa naturang butas. Sandali, Binibini. Tumitilang muna kayo ni Usnag. Titiyakin ko muna kung anong klaseng butas nga ang nariyan. Kaagad namang pigila na wika ni Malig. Dahan-dahan iyon nilapitan ni Malig upang masusing pakiramdaman kung ano ang naroon. Nang tuluyan na siyang makalapit doon ay sinubukan niyang silipin iyon. Sa tansya nga niya ay kasya doon ang isang normal na laki ng tao. Ngunit kung siya ang padadaanin doon ay tiyak na paalamang niya ang makakapasok sa butas na yun. Nilungon niya sina Aya at Usnag na nasa di kalayuan at sinenyasan niya ang mga ito na maghintay. Ang kasunod na ginawa ni Malig ay idinikit ang malaki niyang tenga sa butas noon. Pagtikit ng mga tenga ay malinaw na naririnig niya ang mga ugong ng mga boses na tila may ginagawang seremonyas at rituala. Nang mapatunayan ng isang grupo nga ng mga gumagawa ng rituala at orasyon ang kanyang naririnig, ay walang pag-aalinlangan na tinadyakan niya ang butas ng buong lakas. Matapos niyang sunod-sunod na sipain ang naturang butas, ay nagiba iyon at naglikha ng mas malaking butas. Naging tila hugis templo ang hugis noon at nagulat sila sa tumambad sa kanilang mga mata. Natanaw din kaagad iyon nila Usnag at Aya mula sa kanilang kinaroroonan. Nang lubusan ng masira ni Malig ang maliit na butas at lumikha iyon ng mas malaking lagusan, tumambad sa kanila ang mga gulat na mga nilalang na animoy nakasuot ng mga kapang itim at nakatulakbong ang mga ulo na nahahalin tulad sa mga lupon ng mga kulto. Ang huling nakita nila Aya bago magulat ang mga nilalang na iyon ay nakataas ang mga kamay nila habang umuusal ng mga masasamang orasyon at tila nagdadasal sa demonyo. Sila ang grupo ng mga aswang na mangyayanggaw. Kaagad na nagsipulasan ang mga yon nang makita sila Aya. Isang saglit lamang ay hindi na nila namataan pa kung saan nagsuot ang mga nilalang na iyon sa loob ng naturang kuweba. Ngunit dahil sa talas ng pakiramdam na ipinamalas ni Aya, natuntun niya ang kinaroroonan ng mga aswang na iyon. "Usnag, Malig, hali kayo. Humawak kayo sa tungkod ko. Susundan natin ang kinaroroonan ng lungga ng mga nilalang na yon." Utos ni Aya sa dalawang dalakit noon. Kaagad namang tumalima ang dalawa at kumapit sa tungkod ni Aya na nakataas sa ere habang hawak niya rin iyon. Nang makahawak na silang tatlo sa tungkod ay kaagad silang naglaho at kusa silang dinala noon sa isang madilim at tila hindi pamilyar na lugar. Tanging mga maliliit na sulo lamang na nasa paligid ang nagbibigay liwanag sa lugar na iyon. Amoy din nila ang kasukasuka at masangsang na hindi may paliwanag na amoy. "Ito na siguro yung sinasabi ng lambana na lungga ng mga aswang na mangyayanggaw, Binibining Aya," bungad ni Usnag habang palingalinga sa paligid. "Natitiyak ko narito na tayo. Maghanda kayo. Anumang oras ay lilitaw sila. Mas kabisado nila ang lugar na ito, kaya madali nila tayong malinlang at maliligaw." Tugon naman ni Aya. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa tila walang katapusang daan na iyon na napalilibutan ng mga sinaunang baging at mga lumot na natuyot dahil sa katagalan.
Nakikita din nila ang mga sapot at agiw na paminsan-minsan ay humaharang sa kanilang dinaraanan. Grabe, ang pangit at ang baho ng lugar na to. Paano nila natitis na manirahan dito? Ang reklamo ni Malig sa gitna ng kanilang dahan-dahang paglalakad. Habang nasa ganoon silang pag-uusap, ay biglang may naramdaman si Malig na may yumakap ng mahigpit sa kanya. Mula iyon sa likuran at tinalian nito ang kanyang leeg ng kung anong tali. Ngunit mabilis na kumilos ang dalakit nun at malakas niyang siniko ang nilalang na iyon na nagpatilapon dito at tumama sa gilid ng madilim na kuweba. Kaagad naman na nanginig ang katawan ng nilalang na nakatakip ang muka ng kung anong balabala na kulay itim at bumagsak iyon sa lupa. Nang matiyak ni Malig na wala na iyong buhay, ay hinawi niya ang telang itim na nakabalot sa mukha nun. At nakita niya ang pangit nitong itsura at nakalabas ang matatalas na ngipin sa bibig. Unti-unti na silang umaatake. Nararamdaman ko na malapit na tayo sa mismong baluarte nila. Wika ni Malig sa binibini. Habang pinagmamasdan ang wala ng buhay na nilalang na sumugod kanina. Nang hindi makontento, ay nilapitan iyon ni Usnag bago hinugot ang kanyang espada at itinarak iyon sa katawan ng aswang. Kaagad iyon nagkahiwa-hiwalay hanggang sa matupok ng apoy at naging abo. Matapos niyang gawin iyon ay inihipan pa niya ang kanyang espada bago muling nilagay sa lukbutan. Muli na sana silang magpapatuloy sa paglalakad upang tunguin ang pinakadulo ng kuwebang iyon dahil batid ni Aya na doon sa pinakadulong bahagi ng yungib nagtatago ang mga nilalang na nakita nilang bigla na lang nawala kanina. Ngunit biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anino na kulay itim na hugis tao at narinig nila na nagsalita iyon sa nakakakilabot na tinig. Nakakalimutan niyo yata na baluarte namin mga aswang ang pinasok ninyo, mga hangal na nilalang. Ang tila galit na tinig ng isang lalaki na walang mukha at tanging anyong aninong itim lamang. Kaagad na itinaas ni Aya ang kanyang tungkod at mabilis namang muling hinugot ni Usnag ang espada sa kanyang lukbutan. Habang si Malig naman ay nakaporma na tila akmang susugod na rin. Huwag kayong masyadong mainit at baka magsisilamang kayo sa gagawin ninyong kilos at galawa. Muling wika ng aninong nilalang. Kung sa tingin mo ay nasisindak kami sa mga salita mo, ikaw ang nagkakamali dahil hindi ka namin aatrasan anumang paraan ng laban ang naisin mo. Galit na tugon naman ni Aya. May palagay ako na ikaw ang pinakapinuno ng mga aswang na mangyayanggaw. Tingnan mo nga naman oh. Magkikita din naman pala tayo eh. Nagtago ka pa dito sa mabaho at madilim mong lungga. Pang-iinsultong wika naman ni Usnaga. Ipinapaalala ko lang sa inyo, hindi lamang ako basta pinuno ng mga aswang. Meron din akong kakaibang kakayahan na hindi niyo kakayaning labanan. Tugon naman ng nilalang na anino. Ang dami mo namang satsat. Sa dami ng mga buhay na sinayang at kinuha mo, wala nang dahilan para manatili ka pang buhay dito sa mundo ng mga tao. Galit na singit ni Malig sa usapan. Matapos iyong sabihin ni Malig ay kaagad niyang sinugod ang anino upang atakihin. Ngunit bigla itong nawala at hindi nila iyon makita. Nang mawala ang nilalang na iyon ay narinig nila ang mga malalakas na pagtawa nun na umalingaw-ngaw sa madilim na paligid. Maya-maya ay biglang muli itong lumitaw. Ngunit sa pagkakataon na iyon ay nasa harapan naman ito ni Usnag lumitaw. Mabilis namang iyong naramdaman ng dalakit nun at kaagad niyang naitarak sa katawan ng aninong aswang ang kanyang espada. Ngunit muli ay nawala iyon. Kasabay nun ay muli nitong paghalakhak ng nakakakilabot. Ganun ha? Gusto mo ng laro? Sige, ibibigay ko sa iyo ang gusto mong laro. Ang natutuwang wika naman ni Aya.
Matapos niyang sabihin iyon, ay kaagad siyang humimig ng isang awitin na tanging mga babaylan lamang ang may kakayahang gawin iyon. Iyon ang himig na magpapalitaw sa anumang kalaban na naglalaho sa hangin at kadiliman. Habang humihimig si Aya ng awitin na yun, ay naririnig nila na tila umaatungal ang tinig ng aninong aswang at tila ba hindi nito nagugustuhan ang kanyang naditinig. Malakas na sigaw ang tanging na sambit nito habang sinasabi ang mga kataganga. Tigilan mo yan. Ayokong marinig ang awitin ng sumpa ng kamatayan. Ang nagrereklamong wika ng anino sa hirap na boses. Segundo lang ang lumipas ay nakita nila na unti-unti iyong lumitaw sa di kalayuan habang lumalabas ang tunay na anyo nito. Nang tuluyan na itong malantad sa kanilang harapan ay nakita nila ang itsura ng nilalang. Malapad ang noo ng nilalang at may mga balahibo iyon sa muka. Meron ding itong 6 na mga mata sa bawat parte ng kanyang muka at ang balat nito ay kulay itim na kasing kapal ng mga pakpak ng manananggala. Ngayon, kaya mo pa kayang magtago at maglaho? Ipakita mo kung ano ang mas kaya mong gawin maliban doon sa aswang na mangyayanggaw. Natatawang wika ni Aya. Sabik na akong tapusin ang isang yan, binibining Aya, nang maisunod naman natin ang iba pa niyang kasamahan na nagtatago kanina. Ang matapang na wika ni Usnag kasabay ng pagtaas sa ere ng kanyang espada. Lumiwanag ang espada na iyon sa kadiliman ng paligid. Nagpatuloy naman ang dalagang babaylan sa paghimig ng awit na sumpa ng kamatayan hanggang sa tuluyan ng manghina ang aninong nilalang. Habang nasa kalagitnaan iyon ng paghihirap ay sinabayan iyon ni Malig ng isang napakalakas na suntok sa muka. At dahil doon, kaagad na umikot ang ulo nito na naging dahilan ng halos pagkahiwalay nun sa kanyang katawan. Nang makita ni Usnag na ganoon na ang nangyari sa nilalang, ay kaagad niya iyong inundayan ng mga saksak at pagtusok sa katawan gamit ang kanyang espada. Nang hindi pa makontento, ay humugot siya ng mga sibat sa kanyang likuran at itinusok yun sa may hinang parte na katawan ng aswang, kagaya ng leeg, dibdib, batok, maging sa pinakaibabaw ng ulunan nito. Nang mawalan ng buhay ang aninong aswang, ay inilipad iyon ng hangin at doon ay sumabay na naglaho sa kadiliman. Yan na ba ang pinagmamalaki mong kakaibang kakayahan na hindi namin kayang labanan? Himig lang pala ng awitin ng sumpa ng kamatayan ang katapat mo. Natutuwang wika ni Aya habang nakatanaw pa rin sa kadiliman kung saan naglaho ang wala ng buhay na anino ng aswang. Matapos ang maikling laban na iyon, ay nagpatuloy pa sila sa paglalakad hanggang sa marating na nga nila ang pinakadulo at sulok ng kuweba na pinagtataguan ng mga nilalang na kanina ay naglaho nang makita sila. Isa-isang nagsilitawan ang mga yun sa gilid ng kuweba na tila mga anino lang na kulay itim, ngunit nagkakaroon ng katawang lupa sa tuwing susugod sa kanila. Nagsimula na ang mainit na laban sa pagitan ng naturang aswang at ng dalakit nun. Habang si Aya naman ay nakikiramdam lamang na ni isa sa mga umaatake sa kanya ay hindi na tuluyang nakakalapit, sapagkat ang bawat titig niya sa mga yon ay kusang nagpapaatras sa kalaban na tila ba may malakas na puwersang tumutulak sa kanila palayo sa dalaga. At sa tuwing madidikit ang mga katawan ng nilalang na iyon, ay kaagad silang nag-aapoy hanggang sa mamatay at maging tila pinong buhangin. Kaliwat kanan ang hampas at hambalos ni Usnag sa kanyang espada. At bawat madadaanan ng espadang iyon ay kaagad na naghihiwalay ang katawan at kumakalat sa lapag ang kanilang mga masangsang na dugo at iba pang likido na mula sa kanilang katawan. Nang mapansin ni Aya na ganoon ang nangyayari sa mga ito, ay nakaisip siya ng paraan upang sabay-sabay na mapuksa ang mga nilalang.
Mabilis siyang kumilos at muling gumawa ng mahiwagang tali kagaya ng ginawa niya sa aswang na si Haruka. Sa isang iglap lang ay tila isang pulutong ng mga aswang ang kanilang kalaban na lahat ay hindi na makakilos. Usnag, Malig, napansin ko na kapag nagdidikit ang kanilang mga katawan ay kusa silang nasusunog. Kailangan natin silang pagsama-samahin upang mas mapadali ang sabay-sabay nilang pagkamatay. Suwestyon ni Aya. Sabihin mo lang kung anong magagawa namin, Binibini. Tugon ni Usnag bago magpakawala ng isang malakas na tusok ng kanyang espada sa pinakahuling aswang na sumugod sa kanya. Iginapos ko na sila gamit ang mahiwagang tanikala. Hindi na sila makakagalaw hanggat hindi ko yun inaalis. Ngayon sa bisa ng inyong lakas, Malig, ikaw na ang gumawa ng paraan upang magdikit-dikit silang lahat nang sa ganon ay tuluyan ng matapos ang mga buhay nila. Wika ni Aya kay Malig. Masusunod, Binibini. Alam ko na ang gagawin sa mga yan. Agarang tugon ni Malig. Matapos niyang magsalita ay kaagad niyang itinulak ang mga kumpol ng mga aswang na hindi makagalaw gamit ang dalawang kamay. At sa isang kisap mata lamang ay nagawa niyang pagdikit-dikitin ang mga yun. Kaagad namang nagsiliyab at nasunog ang mga katawan ng aswang na mangyayanggaw. Bago pa man tuluyang masunog ang kabuuan ng kuweba, ay kaagad na hinawakan ni Aya ang kanyang tungkod. Usnag, Malig, magmadali kayo. Humawak kayo sa aking tungkod. Kailangan natin lisanin ang lugar na ito bago pa tuluyang sumiklab ng tuluyan. Nagmamadaling wika ni Aya. Kaagad namang nagsihawak ang dalawang dalakit nona sa kanyang tungkod at segundo lang ang lumipas ay kaagad silang naglaho at dinala sila sa tungkod ni Aya sa lugar na tila isang baryo at libliba. Sa wakas ay nalupig na rin natin ang mga aswang na mangyayanggaw. Ngunit asahan natin na sa mga susunod na araw ay aatake ang iba nilang kampon. Kagaya ng sinabi ni Mang Tomas at Pidang na mga bata na ginawa nilang tiyanak. Mahabang paalala ni Aya sa dalawang kaibigan. Nakakaawa namang isipin ngunit kailangan natin labanan mga kawawang paslit na naging aswang. Dahil kung hindi natin yung gagawin patuloy lamang silang mamiminsala. Tugon naman ni Usnag. Naiintindihan ko nararamdaman mo, Usnag. Ngunit sakali makaharap natin sa laban ng mga tiyanak na yon, ay huwag mong pairalin ang iyong awa sapagkat magkaganon man, mga lahi pa rin sila ng aswang. Kaya wala tayong ibang pagpipilian kundi puksain din sila. Ang tugon naman ni Aya. Ako man ay tila hindi magawang pumaslang ng batang paslit. Ngunit sila ay naging kauri na ng mga aswang, dulot ng pangyayanggaw. Wala na akong magagawa kundi ituring din silang kalaban. Singit naman ni Malig sa usapan. Sa pagitan ng labanan ng mga tao at engkanto, aswang mortal na nilalang, palaging iniisip ni Aya ang awa at kapakanan ng mas nakakarami. Kaya naman ng mga oras na yon ay nauunawaan niya ang ibig pakahulugan ng kaibigan na si Usnag. Teka, nasan pala tayo ngayon, Binibining Aya? Tanong ni Usnag upang maputol na ang usapan. Narito tayo ngayon sa lugar nila Kanbunuan. Ito ang kanilang baryo na sinira at sinalaki ng mga aswang na mayayanggaw. Tugon naman ni Aya at nagpatuloy na sa paglalakad habang nakasunod naman sa kanya ang dalawang kaibigan. Sa lit ng baryo na to, kakaunti lang ang mga taong naninirahan dito. Nagawa pang idamay ng mga aswang na mangyayanggaw na yon. Pambihira talaga. Dismayadong wika ni Malig. Tingnan niyo ang paligid. Halos wala nang bakas ng mga taong naninirahan dito. Kakaunti na nga lang ang mga nakatira dito. Tila mas lalo pa yatang nawala ngayon. Saad naman ni Usnag. Habang naglalakad sila ay nakita nila ang mga bahay na sira-sira at tila mahabang panahon nang hindi natatauhan. Nakikita din nila ang hungkag na paligid at tila ba may mapait na madilim na karanasan simula pa noong una. Habang naglalakad ay dinala sila ng kanilang mga paa sa isang mataong lugar na bahagi ng baryo.
Doon ay nakita nila ang mga tao na namumuhay ng napakasimple at naghahabi ng mga tela at abaka na nagsisilbing hanap buhay ng mga ito. Gayunpaman, nakikita pa rin ng dalaga ang pagtitiis at pagtsatsaga sa kanilang pagkatao upang kahit papaano ay makaahon sa dinanas na pagdarahop. Nasa ganoong pag-iisip ang dalaga nang biglang narinig niya na may tumawag sa kanya mula sa di kalayuan. Isang lalaki na hindi naman masyadong katandaan, ngunit bakas sa mukha nito ang mga malulungkot na karanasan. Meron itong tali ng kung anong tela sa ulo at may nakasukbit na gulok sa bandang kanang bewang. Meron din itong mga abubot na nakasabit sa katawan na sa pagkakaalam ni Aya ay mga anting-anting. Binibining Aya, maligayang pagbati, anak ng dakilang sugo. Maligayang pagdating sa aming baryo. Malakas na pagbati ng may edad na lalaki. Bagyang yumukod ang lalaki na makalapit sa harapan nila Aya, Usnag at Malig. Nakita din nila na nagsisunod ang iba pang mga tao na naroon nang makita ng mga ito ang ginawa ng kanilang itinturing na pinuno. Matapos nilang magsiyukod sa tatlong magkakaibigan, ay muling nagsalita ang lalaki. Ako nga pala si Lakan Bunuan, ang pinakamatanda at ninunong antingero sa baryo na ito. Ikinagagalak kong makita kayo dito, mga kagalang-galang na nilalang. Maggalang na wika ni Lakan Bunuan. Narinig naman nila ang pagbubulungan ng mga tao sa paligid at kaagad nilang nakita na sumilay sa mukha ng mga yon ang ngiti ng tagumpay at pag-asa. Matapos iyon nagsalita, ay nagsalita na rin si Aya. Maraming salamat sa mainit ninyong pagtanggap sa amin. Ikinagagalak ko ring ipaalam sa inyo na wala na kayong dapat pang ipag-alala at ipangamba, sapagkat napatay na namin ang kinakatakutan ninyong mga aswang na mangyayanggaw. Mahabang turan ni Aya. Mas lalo pang lumakas ang bulong-bulungan nang sabihin niya iyon, hanggang sa ang simpleng bulungan lamang ay naging isang malalakas na sigawan na tila nagkakasiyahan. At ang kasunod nun ay masigabong palakpakan ng pagpupugay para kina Aya, Usnag at Malig. Matapos ang tagpong yun ay nakabalik na nga sila Aya sa kanilang bahay. Muli niyang nadama ang kagaanan ng kalooban dahil sa wakas ay muli na naman siyang nakatulong sa mga tao laban sa mga masasamang elemento na nanggagambala sa mga ito. At gaya ng dati, naging masaya ang kanyang ina sa tagumpay ng kanilang laban at ligtas niyang pag-uwi. Naging masaya din ang mga tao sa kanilang baryo sapagkat kaagad na nakarating sa mga ito ang kakatapos lamang na laban nila Aya. Naging kampante din sila dahil batid nila kung nalupig ng babaylan at mga dalakit nun ang kanilang kalaban. Nangangahulugan lang iyon ng kanilang lubos na kaligtasan. Napakahusay mo talaga, anak. Pero sa totoo lang, sa tuwing nahaharap ka sa laban, para nakikipaglaban na rin ako dahil sa pag-aalala. Wika ng ina ni Aya habang magkaharap sila sa lamesa at umiinom ng kaping bigas isang umaga. Makakasanayan mo din yan, Nay. Simula pagkabata ay sumasabak na ako sa iba't ibang uri ng mga laban. Ngayon pa po ba kayo mag-aalala sa akin? Nakangiting tugon ni Aya habang yumayakap sa ina. Kasi naman, anak, habang tumatagal padami ng padami ang kalaban ninyo. At isa pa, mukhang pahirap ng pahirap ang mga nakakatunggali ninyo. Puling sagot ng kanyang ina. Basta po, Nay, huwag po kayo mag-alala. Ang dapat na ginagawa ninyo, hintayin nyo lang dito si Itay. Palagi, dahil bigla na lang siyang dumarating nang hindi natin nalalaman. Buling saad ng dalaga. Oo nga pala, anak. Nasasabik na ako makita muli ang iyong Itay. Ibabalita ko rin sa kanya ang regalong handog mo sa akin at ng iyong Lola Goreng. Natutuwang pahayag ni Isaya. Oo nga po pala, Nay. Malapit ang sumapit ang ikalawang kabilugan ng buwan. Ibig sabihin nun,
malapit na rin nating ilagay sa iyong katawan ang hiyas ng buhay. Wika ni Aya. Nasasabik na nga ako, anak. Iniisip ko kung paano kaya ano kayang pakiramdam na magkaroon ng karagdagang buhay sa loob muli ng 100 taon. Nasasabik na tugon ng kanyang ina. Natapos sa masayang usapan ang oras na iyon sa pagitan nilang mag-ina. Lumipas pa ang mga araw at buwan na naging maayos ang buhay ng kanilang lugar. Wala na rin silang nababalitaan na pag-atake at pagsalaki ng mga aswang. Ngunit sa likod ng kaayusan na iyon ay mayroong nagbabantang panganib na nakatakdang mangyari sa kanilang nayon. Isang gabi, habang naghahanda na silang matulog, biglang tumayo si Aya sa kanilang pintuan dahil meron siyang kakaibang nararamdaman. Bilang isang babaylan, ay may kakayanan siyang madama ang anumang panganib o suliranin na maaaring kaharapin ng kanilang lugar o nasasakupan. Anak, bakit? Meron bang bumabagabag sa'yo? Takang tanong ng kanyang ina. May nararamdaman akong kakaiba, inay. Tila magkakaroon ng matinding suliranin ng ating baryo sa mga susunod na araw. At hindi ito tungkol sa mga kalaban, kundi isang sumpa ng mga masasamang engkanto. Tugon ni Aya habang nakatingin sa malayo. Huwag kang mag-alala, binibining Aya. Ano man ang mga paparating na pagsubok at suliranin ng ating nayon, ay narito lang kaming palagi ni Malig para samahan ka. Wika ni Usnaga sa kanyang narinig. Nakatayo ito di kalayuan sa dalagang babaylan. Ang sumpa ng mga engkanto? Ibig mong sabihin, anak? Nag-aalalang tanong ni Isay. Gagamitin ng mga masasamang engkanto ang kalikasan upang lipulin ang mga mortal. Ang mga engkantong iyon ay nababatid ko na isa rin sa mga nagapi ni Itay noong siya ay narito pa sa mundo ng mga tao. Mahabang paliwanag ni Aya. Isa-isa na silang bumabalik upang maghiganti kay Haring Natoy. Pero ano man ang gawin nila, natitiyak ko, hindi rin sila magtatagumpay. Matigas na saad ni Usnaga. Nakikita ko ang isang malakas at mapanirang bagyo ang nakatakdang maranasan ng buong nayon. Hindi lang dito sa ating baryo, ngunit aabot ito sa mga karatig na lugar. Turan ni Aya habang isa-isang tinititigan ang mga nasa kanyang harapan. Nako, kailangan nating maging handa. Hindi ito laban ng isa o dalawa o dalawang tao lamang. Laban ito ng pakikipagsapalaran ng lahat ng ating kasamahan at pagsubok sa ating pagdadamayan at pagtitiis. Ang makahulugang wika naman ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, inay. Yan ang palagi kong sinasabi sa'yo. Kami ang bahalang humarap nila Usnag at Malig kung sino man ang engkanto na nararamdaman kong magdudulot ng masamang sumpa dito sa ating lugar. Pagpapakalma ni Aya sa kanyang ina. Kinabukasan ay naramdaman ng buong nayon, maging ng buong bayan at baryo nila Aya, ang pagsisimula ng sumpa ng masamang engkanto. Umaga pa lang, habang sila ay naghahanda ng almusal, ay biglang naging kakaiba ang paligid. Nawala ang liwanag ng araw at lumamlam ang kabuuan ng lugar. Maya-maya ay bumuhos ang napakalakas na ulan at sinabayan pa iyon ng malamig at kakaibang samyo ng masamang hangin. Kaagad na lumatag sa lupa ang baha na dulot ng ulan na iyon. Kasunod nun ay ang tila sirena ng hangin sa himpapawid na mas masahol pa sa bagyo kung ituturing. Idagdag din ang kakaibang kilabot at tunog na kulog na tila isang tinig ng kakatuwang nilalang na hindi maunawaan kung ano ang nais ipahatid. Ang kidlat na animoy kuryente na dumadaloy at gumuguhit sa langit ay walang humpay na nagdudulot ng takot at hilakbot sa bawat nakakasaksi nun. Kasabay noon ay ang mga palaka na nagmula sa kung saan at tila may badya ng panganib ang bawat paghuni. Ilang oras lamang ang lumipas ay kitang-kita nila Aya mula sa kanilang bintana
ang mga kapitbahay na natatarantang nagsisiyaakyatan sa mga bubungan ng kanilang bahay upang lagyan ng mga tali at mabibigat na bato ang ibabaw nun upang hindi liparin ng malakas na daluyong ng hangin. Kita din nila ang ibang hindi magkanda-ugaga sa pagsalba ng kanilang pananima na kanilang nakikita sa kanilang bukirin na unti-unti nang nasisira. Ang lahat ng iyon ay natatanaw ng dalagang babaylan habang nakadungaw siya sa ditungkod na kanilang bintana. Ngunit sa lahat ng nangyayaring iyon ay himalang hindi man lang natitinag ang kanilang bahay. Ni hindi ito magalaw o maabot ng anumang baha at malakas na hangin na sumasahimpapawid at tila nilalagpasan lamang ang kanilang kanlungan. Iyon ay dahil sa mga mabubuting engkanto na naatasan ng kanyang ama na si Natoy para magbantay sa kanilang bahay at sa kanyang ina. Samantala, habang nakikita ni Aya ang kalagayan ng kanilang mga kalugara, ay hindi niya maiwasang maawa sa mga yun. Kaya naman, isa sa mga engkantong bantay sa kanilang paligid ay kinausap niya at tinanong kung sino ang masamang elemento na nagdudulot ng sumpang iyon sa kanilang komunidad. Binibining Aya, ayon sa naabot ng aking kaalaman, ay siguro yun ang naghahasik ng masamang sumpang ito sa ating lugar. At ito ay bahagi ng kanyang paghihiganti sa iyong ama na si Haring Natoy. Paglalahad ng engkanto na kanyang kausap. Kung ganon, kailangan ko siyang harapin. Hindi ako makakapayag na pagpapatuloy niya ang pagwasak sa ating nasasakupan at sa mga pananim ng ating kawawang mga kabaryo. Ang tila galit na wika ni Aya. Ipagpaumanihin mo, Binibining Babaylan. Maging kami ay walang kakayahang labanan siguro yun, sapagkat isa siya sa anak ng mga masasamang hari ng mga engkanto. Hinging paumanhin sa kanya ng kanyang kausap. Wala kang dapat ipag-alala. Ang inyong pagbabantay sa aming tahanan at kay inay ay sapat na upang kayo ay aking pasalamatan. Tugon ni Aya. Matapos ang kanilang pag-uusap ay kaagad naman niya iyong sinabi kina Usnag at Malig at handa na ang mga ito upang sumamang harapin ng dalagang babaylan ang masamang engkanto na nagngangalang Goryon. Sa gitna ng malakas na bagyo at pag-ulan, dahan-dahan na lumabas si Aya ng kanilang bahay upang gawin ang kailangan niyang gawin. Sinubukan pa siyang pigilan ng kanyang ina ngunit ipiniliwanag na dito na ang kanyang gagawin ay para sa kapakanan ng nakararami at hindi niya matitiis na makitang nagdaranas ng labis na dilubyo ang mga tao doon. Nang makalabas ng bahay ay pumwesto siya sa isang malawak na kapatagan habang nasa likuran niya sina Usnag at Malig. Nakita ng kanyang ina na hindi man lang nababasa o nadadampian ng anumang patak ng ulan sa kabila ng malalaking patak nun ang tatlong magkakaibigan. Usnag, Malig, samahan ninyo ako. Ngayon din ay haharapin natin ang engkantong si Goryon. Wika niya sa dalawa habang nasa kanyang tabi. Palagi kami nakahanda, Binibini. Mabilis na tugon ni Usnag na pumunta sa kanyang harapan at bahagya pang yumukod. Sumunod naman si Malig sa kanyang ginawa. Matapos nun ay ginamit niya ang kanyang mahiwagang tungkod upang makipag-ugnayan kay Goryon. Itinaas niya iyon at kusang gumawa ng lagusan patungo sa kabilang mundo. At iyon ay ang mundo ng kawalan. Tanging mga masasamang elemento at engkanto lamang ang naninirahan doon. Kabilang na si Goryon na kanilang kakaharapin. Segundo lang ang lumipas ay kaagad na silang nakatawid sa mundo ng mga masasamang engkanto na puno ng mga sumpa ng dyablo. Ang engkantong si Goryon ay isa sa mga engkanto ng kalikasan na ginagawaran ng sumpa ng demonyo at ang sumpang iyon ay nais niyang ipasa sa mundo ng mga tao upang maisakatuparan ang kanyang misyon na makalaya mula roon. Humarap ka sa akin, Goryon. Alam kong ako lang ang kailangan mo upang makapaghiganti sa aking ama na si Natoy. Huwag mo nang idamay pang ibang tao sa kanilang mundo.
ang pasigaw na galit na tura ni Aya. Kung tunay na matapang at masamang nilalang ka, hindi ka dapat matakot at harapin mo kami. Simulan mo ang laban. Wika ni Usnaga. Matapos iyon sabihin ng dalakit nun ay biglang may mga naglabasan na grupo ng mga nilalang na tikbalang. At ang lahat ng iyon ay mabilis na tumakbo patungo sa dalawang dalakit nun. Mabilis na nailagan lamang ang mga iyon ng dalagang babaylan at pinaubaya sa dalawa sapagkat ang pakay niyang harapin ay ang masamang siguryon. Kayo na ang bahala sa mga yan, Usnag, Malig. Batid kung kayang-kaya niyo ang mga yan. Wika ni Aya sa dalawa. Mabilis na hinugot ni Usnag ang kanyang espada at hinawakan iyon ng dalawang kamay. Itinaas pa niya iyon sa ere at naglabas iyon ng apoy na tila hindi namamatay. Kaagad niyang itinarak iyon sa unang tikbalang na sumugod sa kanya. Samantala si Malig naman ay tila tuwang-tuwa sa bawat malalakas na suntok at sipa na ibinibigay niya sa mga nilalang na napupunta naman sa kanya upang siya ay sugurin. Ang lahat ng iyon ay halos walang kahirap-hirap na nalabanan nila gamit ang kanilang hawak na baluti at walang kapantay na lakas ni Malig. Ganyan nga mga alagad kong tikbalang. Lupigin niyo sila upang hindi na sila makabalik pang buhay sa mundo ng mga tao. Ako ang harapin mo, Goryon, at magtutuos tayo. Pasigaw na turan ni Aya. Nararamdaman ko na may katulad kang presensya at pwersa ng iyong ama na si Natoy. Bagamat noon ko pa rin alam na ikaw ang kaisa-isa niyang anak. Ngunit dumating na ang tangtang oras at araw ng aking paghihiganti laban sa kanya. Pahayag ni Goryon sa nakakainsultong tinig. Huwag mong idaan sa puro salita ang nararamdaman mong takot, Goryon. Hindi na ako makapaghintay na ikaw ay maglaho at tuluyang lisanin ang kaisa-isang mundong ginagalawan mo. Muling salita ni Aya. Matapos noon ay biglang lumabas ang matulis at mahabang dila ni Goryon upang tumusok iyon papunta sa binibini. Ngunit sa kasamaang palad ay niwalang isa man sa pag-atake nun ang tumama kay Aya. Sa halip ay pikit mata lamang niya iyong inilagan. Nang hindi umubra sa babaylan ang ginawang iyon ni Goryon, muli niyang ipinasok ang dila sa kanyang bibig at ang kamay naman niya ang tila mahabang mga sanga ng isang puno ang kusang humaba at pilit na inaabot noon si Aya. Muli, nakailag ng ilang subok ito nga atakihin ang babaylan upang puluputan. Ngunit bigo siyang matamaan at maabot man lang si Aya dahil sa mabilis na pag-ilag at pag-iwas niya roon. May oras pa para sa iyong pagbabago, Goryon. Maaari mo pang itigil ang iyong kasamaan sa huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo habang hindi ko pa naiisipan na labanan ka pabalik. Wika ni Aya na sinusubukan pang pakalmahin ang kalaban. Ano? At sino ka sa palagay mo para diktahan ako sa maaari kong gawin? Isa kang hangal! Pasigaw na sagot ni Goryon at muli ay umatake ito gamit ang kanyang mahaba at matitigas na kamay na animoy isang baging ng puno ng balite. Sa pagkakataon na iyon ay hindi lang dalawang kamay nito ang ginamit niya. Bagkus ay may sigit pang 4 na kamay ang lumabas sa kanyang katawan. Sabay-sabay na umatake ang mga yon na tila lubid na nais igapos ang dalagang babaylan. Kung nais mo talaga magtapos ang iyong buhay, ipagbibigyan kita. Ilang ulit kitang pinagbigyan ng pagkakataon para magbago. Hanggang sa huling sandali, ngunit ito ang mas pinili mo. Turan ni Aya at malakas na inihampas sa lupa ang hawak niyang tungkod. Nagdulot iyon ng malakas na pagyanig sa nagpatalsik kay Goryon at napunta siya sa masukal na kakahuyan. Kaagad naman siyang nakabangon at muling susugod sa dalaga ngunit kaagad na kumilos si Aya at ikinumpas ang kamay na tila may kung anong biglang tinulak. Sa ikalawang pagkakataon ay tumilapon si Goryon
at napunta naman siya sa mga matitigas na punong kahoy na naroon sa kagubatan. Isang kumpas pang muli ng mga kamay ni Aya, paitaas. Tila pinasunod niya ang katawan ni Gurion. Tumaas din ang katawan nito hanggang sa makalagpas iyon sa puno ng akasya na naroon. Bitawan mo ako! Ibaba mo ako! Papatayin kita! Wala kang karapatang gawin ito sa akin sapagkat ako ang anak ng nag-iisang hari ng masasamang engkanto. Ang galit na turan ni Gurion habang palutang-lutang siya sa ere. Nang ganap na siyang nasa itaas, ay muling ikinumpas ni Aya ang kamay paibaba, dahilan upang humambalos ang katawan ni Gurion sa lupa. Makailang ulit pa iyong ginawa ng babaylan hanggang sa halos maglupaypay na ang engkanto na si Gurion. Hindi ka mapapatawad ng aking ama kapag nalaman niya itong ginawa mo sa akin. Pipitsuging babaylan! Turan ni Gurion sa hirap na boses. Pipitsugin pala. Ihanda mo ang huling salita mo para sinasabi mong inutil mong ama. Wika ni Aya at kasing bilis ng hangin na lumusob siya kay Gurion at ubod lakas na itinarak ang dulo ng kanyang tungkod direkta sa dibdib nito. Katapusan mo na! Ang pasigaw na sugod niya matapos ulit-ulitin ang pagtarak sa dibdib, leeg at sikmura ni Gurion. Matapos iyon ay kaagad na humandusay sa lupa ang walang buhay na engkanto at naglabas ito ng maiitim na usok na nanggagaling sa kanyang bibig. Iyon ang usok ng sumpa ng dyablo na matagal nang nanananahan sa kanyang katawan at nagiging dahilan ng kanyang kasamaan. Matapos nun ay hinugot ng dalaga ang kanyang tungkod na nakatusok pa rin sa dibdib ni Gurion at matikas na tumayo habang nakatawa na nakatingin sa katawan ng walang buhay na kalaban bago nagsalita. Ikaw ang naging dahilan ng pagtatapos ng buhay mo, Gurion. Nawa ay wala nang katulad mong manananahan sa mundo ng mga mabuting tao. Huling salita ni Aya. Ngunit matapos iyon sabihin ni Aya ay biglang nagsulputan mula sa ere ang mga naglalakihan at nagtutulisang mga sibat na hindi nila alam kung saan nagmula. Ang mga iyon ay kaagad na tumama sa katawan ni Usnag at kaagad namang bumagsak ang dalakit nona sa kanyang kinatatayuan. Kanino kaya galing ang mga sandatang yun? Yan ang dapat nating abangan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Kita-kits hanggang sa muli.